TV. Jeric Agosta. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 1151. Protektado ng isang magaan na kalasag, madaling nalampasan ni Jeric ang sunod-sunod na liwanag ng espada mula sa lahat ng hari ng Diablo. Pagkatapos, inilunsad niya ang kanyang kontra-atake. Ang kanyang espadang Espirito, na sumasabog sa liwanag, ay naging isang lumilipad na bahaghari habang siya ay gumagalaw. Ang kanyang espada, parang isang pumapailan lang na bahaghari, ay tumagos sa lahat ng madaanan nito. Sa ilalim ng kinang ng espada ni Jeric, 12 ng mga hari ng Diablo ang walang kahirap-hirap na napatay. Napuno ng mga sigaw ng paghihirap ang kalangitan, na nagpapadala ng panginginig sa mga tinik ng daan-daang libong Demon Cultivator. Isa-isa, ang mga katawan ng mga hari ng Diablo ay nahulog mula sa langit na parang mga dahon ng taglagas. Bumagsak ng husto ang moral ng mga Demon Cultivator. Dahil sa panangga ng liwanag na nakapalibot sa kanya, si Jeric ay hindi tinatabla ng mga atake ng mga hari ng demonyo. Sila ay naging mga taga-ani lamang ng kamatayan, madaling anihin ng kanyang talam. Sa loob lamang ng ilang minuto, mahigit 50 sa 80 hari ng Diablo ang napatay ng espada ni Jeric. Nagresulta ito sa ganap na pagkasira ng pag-iisip ng natitirang 30 hari ng Diablo, na labis na natakot sa kamatayan. Ang tanging nasa isip nila ay ang tumakas para sa kanilang buhay. Sa katunayan, pinili nilang tumakas sa gitna ng labanan, dali-daling tumakas patungo sa malayong kalangitan. Lubos na winasak ng nakapangangilabot na lakas ni Jeric ang kanilang katapangan. Tumanggi silang danasin ang parehong kapalaran na dinanas ng kanilang mga kasamahang bumagsak. Kaya naman, pinili nilang tumakbo para sa kanilang buhay. Pinili nilang tumakas sa gitna ng labanan, alam nilang hindi sila makakatakas sa puot ng dakilang Diablo na si Haring Adan. Ngunit sa harap ng agarang banta sa kanilang buhay, ang posibleng parusa kay Adan ay tila walang kabuluhan. At kaya, mahigit 30 hari ng Diablo ang tumakas, sa harap mismo ng mga kaibigan at kaaway. Sa una ay natigilan ang dakilang Diablo na si Haring Adan, at pagkatapos ay isang apoy ng hindi mapigil ang galit ang nagliyab sa kanyang mga mata. Lubos na sinira ng mga taong ito ang Devil Realm. Pagbili niya. Gayunpaman, ang kanyang galit ay natabunan ng sakit ng ulo ng sitwasyong kinakaharap niya ngayon. Sa simula, mayroon siyang 107 na hari ng demonyo sa kanyang tabi, bawat isa ay may cultivation sa antas ng hari, na higit na mas malakas kaysa sa mga Marti Alis ng Dragon Sect. Ngunit pagkatapos ng ilang labanan kay Jeric, mula sa 107 haring Diablo ni Adan, mahigit 30 ang tumakas, at ang iba ay patay na. Lubhang pinahina nito ang malaking kalamangan sa lakas ng mga Demon Cultivator. Bagamat mayroon pa rin siyang daan-daang libong Demon Cultivator, na higit na mas marami kaysa sa mga Marti Alis ng Dragon Sect, alam ni Adam na walang saysay ang bilang laban sa napakalakas na lakas ni Jeric. Sa kabila ng kahangahangang presensya ni Jeric, kahit mahigit 10,000 katao lang ang kikilalanin ng Dragon Sect, maaari pa rin silang magtagumpay. Gayunpaman, alam ni Adam na hindi siya maaaring magpakita ng anumang senyales ng kahinaan sa kritikal na sandaling ito. Tumalim ang kanyang tingin habang nakatingin kay Jeric at sinabing, Mr. Agosta, tunay na namulat mo ang mga mata ko ngayon. Hindi ko akalain na ang mahigit 100 hari ng Diablo ko ay hindi makakapantay sa iyo. Pero huwag mong isipin na dahil lang sa natalo mo ang mga haring Diablo na ito, nanalo ka na laban sa akin. Habang sinasabi ito, iminuwestro ni Adam ang likuran niya sa 10,000 Demon Cultivator, na parang maitim na ulap na sumasakop sa malawak na kalangitan ng Fenceville. Maaaring natalo mo na ang mahigit 100 hari ng demonyo ko, pero duda ako na kaya mong talunin ang daan-daang libong Demon Cultivator ko. Naniniwala ka ba na sa isang utos ko lang, kayang gawing guho ng lahat ng Demon Cultivator ang Fenceville sa ibaba, na walang maiiwang buhay? Nang marinig ang mga salita ni Adam, hindi maiwasan ng mga martialista ng Dragon Sect tulad nina Spencer, Tillman, at Lillian ang makaramdam ng matinding pag-aalala. Kung talagang magdesisyon si Adam na palayain ang kanyang daan-daang libong Demon Cultivator sa Fenceville, magiging kapahamak ang mga kahihinatnan.
Dahil daan-daang libong demon cultivator ang may ganitong kapangyarihan, ang pagkawasak ng Fenceville ay hindi malayong mangyari. Tumingin si Jerick kay Adam, may malamig na ngisi sa kanyang mga labi. Adam, kung matatalo ko ang mahigit 100 mong haring demonyo, tiyak na matatalo ko rin ang mga demonyo mong tagapagtanggol. Kung nagdududa ka, bakit hindi mo hayaang salakayin ng mga demonyo mong tagapagtanim ang Fenceville at tingnan mo? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Adam dahil sa magkahalong pagkabigla at pag-aalinlangan sa mga salitang iyon. Maging sina Spencer, Tillman, at Lillian ay namangha, lahat ay nagtataka sa loob-loob. Anong taktika ang mayroon si Jerick para talunin ang daan-daang libong demon cultivator? Ang katotohanang natalo na ni Jerick ang mahigit 100 hari ng demonyo ay nagparamdam sa mga airborne demon cultivator ng init. Kahit wala silang ideya kung paano sila matatalo ni Jerick, ang pangunahin nilang inaalala ay kung matatalo ni Jerick ang mahigit 100 hari ng demonyo, tiyak na matatalo rin niya sila. Sa ilang salita lamang mula kay Jerick, lahat ng demon cultivator ay nagkagulo, bawat miyembro ay natatakot para sa kanilang buhay. Nang mapansin ang pagkataranta sa kanyang mga demonyong tagapag-alaga, mabilis na nakaisip si Adam ng isang bagay at sumigaw sa kanila, lahat kayo, kumalma. Sinusubukan lang niya kayong takutin. Naglalaro siya ng mga laro sa isip para basagin ang iyong espiritu. Kung maniniwala ka sa kanyang mga salita, para ka na ring nagpapaloko sa kanya. Hey, kahit nakasinlakas siya ng 1,000 lalaki, iisa pa rin siyang tao. Paano niya matatalo ang daan-daang libong demon cultivator? Ang mga salita ni Adam ay nakapagpabalik ng kaunting katahimikan sa hanay ng mga demonyong tagapagtanam, bagamat marami pa rin ang nagtatago ng malalim na. Tinitigan ni Jerick si Adam at sumagot, sige, kung sa tingin mo ay naaasar lang ako at tinatakot ka, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung nagsisinungaling ako. Dahil sa mga salitang iyon, naging matalim ang kanyang tingin, at nagsimula siyang bumuo ng mga komplikadong senadoryas ng kamay na kasing bilis ng kidlat, habang binibigkas ang isang mahirap unawain at mahiwagang orasayon. Kabanata 1152. Habang naglalaho ang mga salita ni Adam, isang nakayayanig na dagandong ang biglang umalangaw-ngaw mula sa kalangitan. Napakalakas ng tunog, parang nabibitawan ang langit at ang mundo mismo ay nasa bingit ng pagguho. Sa gitna ng malalakas na ingay na ito, isang nakasisilaw na gininto ang liwanag ang sumilay, na nagniningning na kasing liwanag ng araw sa umaga. Gayunpaman, hindi ito araw. Ang maningning na liwanag sa kalangitan ay natatakpan ang sariling sinag ng araw, na naghahatid ng isang mar-angle na ningning sa buong kalangitan. Isang alon ng napakalakas at kahangahangang enerhiya ang bumalot sa kalangitan, na tumama sa takot sa puso ng mga nasaksihan ito. Putok. Isa na namang pagsabog ang umalangaw-ngaw. Sa mataas na kalangitan, ang ball ang iyon ng nakasisilaw na gininto ang liwanag ay biglang sumabog, na sumisikat sa lahat ng direksyon. Habang kumakalat ang liwanag, isang gininto ang halo ang lumitaw mga 30 talampakan sa itaas ng mga demonyong tagapagtanim. Ang halo na ito ay napakaganda, nakahawig ng isang higanteng gulong na may masalimuot at tuloy-tuloy na mga bilog. Ngunit ang umiikot na nilalang na ito ay hindi ordinaryong gulong. Habang umiikot ang gulong, naglalabas ito ng isang makinang na liwanag, kung saan naroon ang mga sinauna at masalimuot na simbolo at rune. Ang mga nagliliwanag na rune ay naglalabas ng napakalawak at kahangahangang kapangyarihan. Habang nakatingala si Adam sa ginintoang halo na unti-unting umiikot sa kalangitan, ang mga ginintoang rune na lumalabas sa loob nito ay nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod. Mayroon siyang masamang hula. Nakakaramdam siya ng kakaiba at mapanganib na aura na nagmumula sa napakalaking ginintoang gulong na ito. Bigla, parang may bumbilya na pumutok sa kanyang isipan, bumulong siya sa gulat, ito ang Golden Light Formation. Sinasabing ito ang nangungunang teknik sa pormasayon na nilikha ng Purple Dragon, isang maalamat na figure mula sa Dragonspire ruins 1,000 taon na ang nakalilipas. Namutla ang mukha niya sa takot. Alam na alam ni Adam na ang Golden Light Formation ay isang nakamamatay na matrix spell.
Kapag na-activate na, ang makalangit na gininto ang liwanag nito ay kayang lipulin ng 10,000 Demon Cultivator sa ilalim nito, at gawing wala silang lahat. Ang kahangahangang reputasyon ng pormasyong ito ay kilalang-kilala sa buong cultivation realm. Paano siyang hindi matatakot? Bigla niyang naisip kung bakit tinalo ni Jerick ang 100 hari ng Diablo at kung bakit tila wala siyang pakialam na harapin mismo si Adan. Maaari kayang si Jerick ay isang inapo ng Purple Dragon. Tila hindi may kakaila. Hindi na kailangang magdalawang isip pa ni Adam tungkol doon. Tutal, mahusay si Jerick sa Golden Light Formation, ang pangunahing teknik ng Purple Dragon. Mahirap para kay Adam na paniwalaan ang iba. Nawasak ang tiwala sa sarili ni Adam. Ang Purple Dragon ay isang kilala at makapangyarihang figure sa cultivation realm 1,000 taon na ang nakalilipas. Kung buhay pa siya ngayon, posible na ang kanyang cultivation ay umabot na sa antas ng emperador. Pakiramdam ni Adam ay talagang napadpad siya sa isang sulok. Habang nakatingin sa halo ng Golden Light Formation sa kalangitan, ramdam na ramdam ang napakalawak at nakakatakot nitong enerhiya. Napagtanto ni Adam na kung hindi siya kikilos agad, ang daan-daang libong Demon Cultivator ay maaaring maging abo dahil sa forma sayon. Kaya naman, agad na nabaling ang kanyang mga mata kay Jerick. Napansin niya na natapos na ni Jerick ang pagbuo ng mga hand sign, indikasyon na handa na ang Golden Light Formation. Ang katawan ni Jerick ay nagliliwanag ng isang banal na ginintoang liwanag, na nagpapakita ng isang hindi may lalarawang pakiramdam ng kabanalan, parang isang Diyos na nakatayo sa kawalan. Isang walang katapusang aura ng kapangyarihan ang lumabas mula sa kanya. Walang duda sa isip ni Adam na sa ilang senyales lamang ng kamay mula kay Jerick, lahat ng mga Demon Cultivator, kasama na siya, ay malilipol. Ginoong Agosta, maawa po kayo. Dali-daling tawag ni Adam sa kanya. Tumingin si Jerick kay Adam at sinabing, anong problema? Hindi ka ba naniwala kanina lang na hindi ko matatalo ang mga demonyong tagapag-alaga mo? Mabilis na sumagot si Adam, naniniwala na ako sa iyo ngayon, Mr. Agosta Jerick, oo. Wala na ang dating kay-abangan ng hari ng Diablo na si Adan. Nakulong siya at wala siyang ibang nagawa kundi ang sumuko. Kung hindi lang sana nakahihigit ng husto ang lakas ni Jerick, bakit niya yumuyuko? Habang nakatingin kay Adam, sinabi ni Jerick, mukhang alam ng dakilang hari ng Diablo kung kailan dapat sumuko. Maaari kitang iligtas at ang iyong mga puwersa, ngunit sa isang kondisyon, dapat kayong lahat sumuko at sumali sa Dragon Sect. Ang kahilingan ni Jerick na sumuko si Adam at ang kanyang mga puwersa ay estratehiko. Ang Dragon Sect ay mayroon lamang humigit kumulang 50 cultivator, samantalang ang mga Demon Cultivator ay may daan-daang libo. Ang kanilang pagsuko ay agad na magpapalakas sa hanay ng Dragon Sect, na sa madaling salita ay babaguhin ito mula sa isang secular na sekta patungo sa isang cultivation sect. Sa isang cultivation sect na tulad nito, na mayroong daan-daang libong cultivator, madaling maprotektahan ng Dragon Sect ang sarili nito mula sa anumang banta, at matibay na nakatayo laban sa ibang mga puwersa ng cultivation. Ngunit nang marinig ni Adam ang kahilingan ni Jerick na siya at ang kanyang mga demonyong tagapagtanim ay sumuko sa Dragon Sect, naramdaman niya na ito ay isang matinding kahihiyan. Si Adan, isang kinatatakutang figure sa kaharian ng Diablo, ay hinihilingan na ngayong yumuko kay Jerick, isang kabataan lamang mula sa secular na mundo. Gagawin siyang katatawanan ng cultivation realm at ng devil realm dahil dito. At hindi lang siya, kundi ang lahat ng kanyang mga Demon Cultivator ay inaasahang susuko. Dahil ayaw tanggapin ito ni Adam, nag-atubili siya, at si Jerick, na nakaramdam ng pag-aatubili nito, ay walang pakialam na nagsalita. Mukhang napakabigat na hilingin sa iyo at sa iyong hukbo na sumuko sa akin at sa Dragon Sect. Kung ganoon, hindi mo na kailangang gawin. Gamit ang mga salitang iyon, bumuo si Jerick ng mga senadoryas ng kamay. Umugang ang kalangitan sa itaas habang ang mga gulong sa loob ng Golden Light Formation ay nagsimulang umikot muli. Nakasisilaw at nakakatakot na gininto ang liwanag, na may taglay na aura ng kamatayan, ang bumalot sa lahat ng mga demonyong tagapagtanim.
Agad nilang naramdaman ang nakapandidiring presensya ng kamatayan na nagbabanta sa kanila, na nagdulot ng pagkalat ng takot na parang apoy sa paligid. Desperado silang tumakas, hinihimok ang kanilang mga lumilipad na kabayo na tumakas mula sa nakapaligid na liwanag ng Golden Light Formation. Gitling. Ngunit habang pinapabilis nila ang kanilang mga kabayo, sinusubukang kumawala, may napagtanto silang isang bagay na nakakakilabot kahit gaano pa sila kabila sumakay. Nanatili sila sa kanilang pwesto, tumatakbo ng paikot-ikot. Natakpan ng porma sayon ang kanilang espasyo. Sa madaling salita, gaano man sila kabaliw na tumakas, ang espasyo sa kanilang paligid ay nalilimitahan, kaya wala silang madaanan. Dahil dito, natakot ang lahat ng mga demon cultivator. Gusto nilang tumakas, ngunit sila ay naipit, walang magawa na minamarkahan ang oras sa iisang lugar, hindi makawala mula sa Golden Light Formation. Naramdaman nila ang patuloy na lumalakas at nakakatakot na kapangyarihan mula sa itaas, na nagbabantang gawing abus sila anumang oras. Ang takot ay nauwi sa kawalan ng pag-asa. Pagkatapos, sa sama-samang pagkawasak, sumigaw sila sa takot, "Huwag mo kaming patayin. Handa kaming sumuko. Pakiusap, Ginoong Agosta, iligtas mo po ang aming buhay." Kabanata 1153. Si Adan, ang dakilang hari ng Diablo, ay lubos na nayanig sa kaibuturan niya. Paano niya naiisip na ganito kalakas si Jeric? Sa isang iglap, naaga ni Jeric ang kontrol sa buhay at kamatayan ng daan-daang libong demon cultivator. Maging ang sariling kapalaran ni Adam ay nasa mga kamay na ngayon ni Jeric. Hindi makapaniwala siyang pinanood habang ang kanyang mga demonyong tagapagsanay, na desperado ng mabuhay, ay nagsimulang magmakaawa kay Jeric. Alam ni Adan na tapos na ang kanyang paghahari. Nawalan na siya ng kontrol sa kanyang mga demonyong tagapag-alaga. Sa puntong ito, wala nang pakialam si Adan sa kanyang mga demonyong tagapagsanay. Ang iniisip lang niya ay kung paano makakatakas mula sa Golden Light Formation. Tulad ng lahat, siya rin ay nakatali sa mga limitasyon ng porma sayon, hindi kayang lumipad palabas ng mga hawak nito. Nanatiling kalmado si Jeric, habang pinagmamasdan ng mga demon cultivator, at sinabing, "Gusto niyo bang sumuko sa akin at sa Dragon Sect? Katanggap-tanggap yan. Pero kailangan mo munang ipakita sa akin ang iyong katapatan. Kailangang gamitin ng bawat isa sa inyo ang Heart Pearl spell." Habang nagsasalita siya, naglabas si Jeric ng isang itim na perlas na jade. Sa isang mabilis na pagkislap ng kanyang kamay, pinalipad niya ang perlas sa ere. Nagliliwanag ito habang pumailan lang sa ibabaw ng daan-daang libong demon cultivator, na pawang may ekspresyon ng pagkabigla. Alam nila kung ano ang Heart Pearl spell. Kapag nanumpa na, itinatali nito sa kanila ang kanilang panata. Ang paglabag dito ay magreresulta sa isang kakilakilabot na kamatayan mula sa sumpa ng oras sayon. Walang sinuman sa Devil Realm ang magbabaliwala sa ganoong spell maliban na lang kung tunay silang handang ipangako ang kanilang buhay at katapatan. Ngayon, ang buong Demon Cultivator ay nahaharap sa isang mahirap na pagpipilian. Kung tatanggapin nila ang oras sayon, magiging tapat sila kay Jeric at sa Dragon Sect magpakailanman. Ngunit ang pagtangging tanggapin ito ay nangangahulugan ng pagharap sa nakakatakot na puwersa ng Golden Light Formation, na maaaring agad silang lipulin. Bagamat nakakatakot ang Heart Pearl spell, hanggat hindi nilalabag ng isang tao ang panata, may pagkakataon pa ring mabuhay. Gayunpaman, ang pagtanggi sa spell ay malamang na nangangahulugan na hindi sila mabubuhay sa araw na iyon. Kaya naman, para sa bawat miyembro ng mga Demon Cultivator, tila wala ng ibang pagpipilian kundi ang gamitin ang Heart Pearl spell, maliban na lang kung handa silang yakapin ang kamatayan. Pagkatapos, ang ilan sa mga Demon Cultivator ay nagsimulang bumulong, habang ginagamit ang Heart Pearl spell. Pangako kong paglilingkuran ko si Mr. Agosta at ang Dragon Sect magpakailanman. Kung masisira ko ang spell na ito, sana'y hampasin ako ng langit. Pababa. Habang tinatanggap nila ang oras sayon, mga hibla ng itim na ambon ang lumabas mula sa kanilang mga labi at lumutang pataas sa itim na perla sa kalangitan. Ito ang manifestasyon ng kanilang mga pangako, na nagtagpo bilang itim na perlas ng Heart Pearl spell.
Nang makitang ilan ang tumanggap ng orasayon, sinundan din ito ng iba. Sa bawat sumpa na ginamit, isang hibla ng itim na ambon ang pumailanlang at sama-sama sa lumilipad na itim na perlas. Di nagtagal, kasama ang daan-daang libong demon cultivator na nangakong tatapat, ang kalangitan ay napuno ng hindi mabilang na itim na ambon na nagtatagpo patungo sa itim na perlas, na bumubuo ng isang napakalaking ulap ng umiikot na madilim na enerhiya. Ang umiikot na madilim na enerhiya ay naglabas ng isang hindi may lalarawang misteryosong aura, na parang naglalaman ito ng isang lubhang nakakagulat at mahiwagang kapangyarihan. Ito ang makapangyarihang kapangyarihan ng Heart Pearl Spell. Habang ginagamit ng daan-daang libong demon cultivator ang Heart Pearl Spell, lahat ng itim na ambon ay nagtagpo sa lumulutang na itim na perlas. Bigla, ang malaking ulap ng itim na hamog, na ilang talampakan ang laki, ay naglaho sa manipis na hangin, na walang iniwang bakas. Nang makita ang pagkalat ng itim na ambon, naunawaan ni Jeric na ang buong demon cultivator ay gumamit ng Heart Pearl Spell. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsagawa ng isang komplikadong senadoryas ng kamay, habang binibigkas ang spell na matrix. Sa harap ng lahat, ang napakalaking gininto ang halo ng Golden Light Formation sa kalangitan ay nagsimulang lumiit ng husto. Sa isang iglap, ang halo na dating bumabalot sa daan-daang libong demon cultivator ay lumiit at naging ilang yarda na lamang, ngayon ay si Adan na lamang, ang dakilang hari ng Diablo. Nangyari ang pagbabagong ito dahil ang mga demonyong tagapagtanam, maliban kay Adan, ay nangako ng kanilang katapatan sa pamamagitan ng Heart Pearl Spell. Sa makatuwid, ibinaling ni Jeric ang direksyon ng Pormasayon, inalis ang pagsupil at banta nito mula sa mga demonyong tagapagtanim at itinuon ito kay Adan lamang. Ang mga demon cultivator, na nasaksihan ang pagkawala ng liwanag ng Golden Light Formation mula sa itaas ng kanilang mga ulo, ay nakaramdam ng isang malaking pasanin na naibsan. Gayunpaman, nabigla si Adam. Hindi niya inaasahan na kapag nawala na ang Pormasayon mula sa mga demonyong tagapag-alaga, muling lilito ito, na ngayon ay tanging siya na lamang ang nakaabang. Kaya, ang Golden Light Formation ay naging isang pagsubok na para lamang kay Adam. Si Jeric, na may nagyalong tingin, ay tumingin sa kanya, Adam, mukhang hindi mo pa natatanggap ang Heart Pearl Spell. Gagamitin ko ba ang buong puwersa ng Golden Light Formation at gagawin kitang alabok? Magkahalong galit at pag-aatubili ang bumalot sa mga mata ni Adam. Hindi niya inakalang makukulong siya ni Jeric sa ganitong kritikal na punto ng buhay at kamatayan. Gayunpaman, ang pagtanggap sa Heart Pearl Spell ay isang bagay na hindi niya kayang tanggapin, kahit ano paman. Dahil sa paggawa nito, obligado siyang maglingkod kay Jeric ng tapat, katulad ng pagiging lingkod ni Jeric. Si Adan, kung tutuusin, ang dakilang hari ng Diablo sa kaharian ng Diablo pangalawa lamang sa isang ngunit higit sa libo-libo. Kaya niya, hindi kailanman iisipin ang pagiging isang nasasakupan lamang ni Jeric. Jeric. Mapanghamong sabi ni Adam, kitang-kita ang kanyang pagmamataas, kahit na ang kapalit nito ay ang buhay ko, hinding-hindi ko tatanggapin ang Heart Pearl Spell. Bahagyang umangat ang mga labi ni Jeric sa pagkatuwa. Kung gayon, tugon niya, tingnan natin kung paano mo kayang labanan ang lakas ng Golden Light Formation. Gamit ang mga salitang ito, nagsimulang bumuo si Jeric ng mga senadoryas ng kamay, habang binubulong ang Matrix Spell. Habang ginagawa niya ito, ang gininto ang halo ng Golden Light Formation sa itaas ng ulo ni Adan ay nagsimulang umikot, na naglalabas ng nagliliyab na gininto ang liwanag. Biglang umalangaw-ngaw ang malalakas na dagandong mula sa loob ng halo, dahilan para manginig si Adam ng hindi sinasadya. Namutla ang mukha niya. Bagamat sa panlabas na pagpapahayag niya ng kahandaang mamatay sa halip na sumuko, ang pag-iisip na harapin ang pagsalakay ng Golden Light Formation ay tunay na nagpatakot sa kanya. At pagkatapos, nagsimula ito. Daan-daang gininto ang kidlat ang bumagsak mula sa halo, walang humpay na tumatama kay Adan. Nang inag ang kanyang katawan, ang sakit na kanyang naramdaman ay napakatindi na tila mas nakakatakot pa kaysa sa mabunot at mahati sa apat na bahagi. Napuno ang hangin ng kanyang matinis na sigaw. Nang Fagani.
Ang kanyang nakakakilabot na sigaw ay umalingaw sa buong kalangitan, nagdulot ng takot sa puso ng mga demonyong tagapagtanim sa itaas. Hindi nila maiwasang makaramdam ng ginhawa na nanumpa sila ng kanilang katapatan kay Jerick sa pamamagitan ng Heart Pearl Spell. Kung hindi, sila sana ang nasa kalagayan ni Adan na naghihirap. Humahagulgul. 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 Mula sa halo, isang walang humpay na sunod-sunod na nakamamanghang gininto ang kidlat ang tumama, bawat isa ay isang palabas ng kakilabutan. Matapos ang walang humpay na pagsalakay kay Adan, sumunod ang isa pang alon, na lumikha ng walang katapusang siklo ng pagdurusa. Sa bawat hampas, pakiramdam ni Adam ay para siyang dumaranas ng matinding pagbitay, ngunit agad din siyang makakaharap ng panibagong hampas pagkatapos. Ang kanyang matinding sigaw ay nakakakilabot sa sinumang makarinig nito. Pakiramdam ni Adam ay parang hinihiwa siya ng pira-piraso, paulit-ulit. Ang matinding kilabot ng sakit na ito ay napakatindi na tila mas malala pa kaysa sa kamatayan mismo, parang pagkamatay ng 12-dosenang beses. Gayunpaman, ang Iron Iya ay naiwasan niya ang kamatayan. Ang pagpapahirap na ito ay parang pagkatapon sa purgatorio. Sa huli, nang hindi na makayanan ng kanyang katawan at espiritu ang matinding sakit at malapit nang bumagsak, si Adam, na wasak, ay sumigaw, "Mr. Agosta, handa na akong gamitin ang Heart Pearl Spell. Pakiusap, itigil mo na ang pag-atake sa akin ng Golden Light Formation." Kabanata 1154. Sa wakas ay sumigaw si Adam ng kanyang pagsuko, na ikinagulat ng mga Demon Cultivator at lahat ng mula sa Dragon Sect. Ilang sandali lang ang nakalipas, ipinahayag niya na hindi siya kailanman susuko kay Jerick. Gayunpaman, sa ilalim ng napakalakas na puwersa ng Golden Light Formation, hindi inaasahang mabilis siyang sumuko. Sa paningin ng lahat, si Adam ay naging duwag. Ang mga miyembro ng Dragon Sect ay may mga ngiting may bahid ng pangungutya sa kanilang mga mukha. Sabi ni Jerick, "Sige. Bibigyan kita ng pagkakataon." Pagkatapos ng mga salitang ito, bumuo siya ng senadoryas ng kamay at umusal ng isang matrix spell. Sa sumunod na sandali, ang walang humpay na pagdagsa ng gininto ang kidlat mula sa halo ng Golden Light Formation ay biglang tumigil. Ay parang isang salbabida para kay Adan, na pinahirapan ng gininto ang kidlat. Ang pahingang ito. Nakakalungkot ang kanyang hitsura, magulo ang ayos, ang mukha ay kasing itim ng palayok at ang kanyang damit ay punit-punit at sira-sira. Wala na ang kamahalan ng dakilang hari ng Diablo. Mas nagmukha siyang pulubi. Ngumiti si Jerick, "Adam, itinigil na ng Golden Light Formation ang pag-atake nito gamit ang kidlat. Maaari mo na ngayong gamitin ang Heart Pearl Spell." Napuno ng takot ang mga mata ni Adam habang masigla siyang tumango kay Jerick, opo, Mr. Agosta, tatanggapin ko na ang orasayon ngayon din." Dahil doon, kumuha si Adam ng isang itim na perlas na jade mula sa kanyang singsing na iniimbak, ang mismong perlas para sa Heart Pearl Spell. Hawak ang itim na perlas, sinimulan niya ang orasayon, "Adam, sumumpa ka sa langit na mula sa araw na ito, si Mr. Agosta at ang Dragon Sect lamang ang aking paglilingkuran. Kung masisira ko ang orasayon na ito, naway tamaan ako ng kulog." Habang tinatanggap niya ang orasayon, may mga manipis na itim na ambon na lumabas mula sa pagitan ng kanyang mga daliri na nakahawak sa perlas, na agad na naglaho sa hangin. Pagkatapos, ibinuka ni Adam ang kanyang palad, isiniwalat niya na nawala na ang itim na perlas ng jade. Nang makumplito ni Adam ang Heart Pearl Spell, na naging itim na ambon at naglaho sa hangin, humarap siya kay Jerick at nagtanong, "Mr. Agosta, tinanggap ko na ang spell. Maaari na ba akong palayain ngayon?" "Siyempre naman," sagot ni Jerick. Gamit ang mga salitang ito, nagsagawa si Jerick ng isang hand sign at nagchant ng isang matrix spell, dahilan para agad na maglaho ang kumikinang na halo ng Golden Light Formation sa itaas ni Adam. Pagkatapos ay inutusan ni Jerick si Adam, dalhin agad ang lahat ng mga demonyong tagapagtanam sa Dragon Mountains upang magkampo. Si Adam, matapos gamitin ang Heart Pearl Spell, ay walang nagawa kundi sumunod. Yumuko siya kay Jerick at sinabing, "Opo, Ginoong Agosta.
Pagkatapos ay lumipad si Adam papunta sa harap ng daan-daang libong Demon Cultivator at malakas na nagpahayag, "Lahat, papunta na tayo sa Dragon Mountains para magtayo ng kampo." Sandali ang natigilan ang mga Demon Cultivator. Nagkakampo sila sa Dragon Mountains. Parang isang sinaunang ekspedisyong militar ito, na nagtatatag ng kampo sa mga kabundukan. Sa katunayan, ang desisyon ni Jerick na pamunuan ni Adam ang mga demonyong tagapagtanim upang magkampo sa Dragon Mountains ay isinilang dahil sa pangangailangan. Napakalaki talaga ng bilang ng mga Demon Cultivator. Bagamat ang mga Demon Cultivator na ito, na karamihan ay mga beginners level cultivator o mas mataas pa, ay hindi nangangailangan ng pagkain, ang kanilang tuluyan ay nagdulot ng malaking hamon. Kahit pa ihanda ang lahat ng palasyo at gusali ng apat na pangunahing sekta sa Dragon Mountains, hindi pa rin ito sapat para sa daan-daang libong Demon Cultivator. Kaya naman, kinailangan ni Jerick na simulan ng isang napakalaking proyekto ng konstruksyon sa Dragon Mountains, na magtatayo ng maraming palasyo at gusali upang mapaunlakan ang mga demonyong tagapagtanim. Gayunpaman, ang naturang konstruksyon ay hindi makukumpleto sa magdamag. Kaya, hanggat hindi pa nakakagawa ng angkop na matutuluyan, walang ibang magagawa ang mga Demon Cultivator kundi ang magkampo sa Dragon Mountains. Mabuti na lang at ang Dragon Mountains ay puno ng mga natural na kuweba na maaaring tirahan ng mga demonyong tagapagtanim. Bagamat medyo kahanga-hanga para sa mga tagapagsakatuparan ng demonyo ang ideya ng pagcamping sa mga bundok, kinailangan pa rin nilang tanggapin ang bagong realidad. Sa kabila ng malupit na kapaligiran, para sa mga magsasakang ito, ang mga ganitong hamong ito ay isa lamang balakid sa kanilang paglalakbay. Si Adam, na nangunguna sa mga demonyong tagapagtanim, ay maringal na pumailanglang patungo sa Dragon Mountain sa labas lamang ng Fenceville. Habang patungo sa mga bundok si Adam at ang kanyang mga demonyong tagapagtanim, ang mga Martialis ng Dragon Sect, kabilang sina Spencer, Tillman, at Lillian, ay sumabog sa isang matagumpay na hiyawan. Mabilis silang nagtipon sa paligid ni Jerick, at binagsakan siya ng walang katapusang papuri. Gayunpaman, si Jerick, na tapat sa kanyang likas na ugali, ay tumugon ng may karaniwan niyang kahinhinaan at pagpapakumbaba sa paghanga. Pagkatapos ay inutusan niya si Spencer na organisahin ang mga martialista ng Dragon Sect upang ipaalam sa mga mamamayan ng Fenceville, na nagtatago, na tapos na ang panganib. Agad na nagpadala si Spencer ng daan-daang martialista upang ikalat ang balita sa buong lungsod na natalo ni Jerick ang mga Demon Cultivator. Ang Fenceville, na dating parang isang bayan ng mga multo, ay biglang napuno ng buhay. Nagsilitawan ang mga tao, pinupuno ang mga kalye at eskinita, at bumalik sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Siyempre, nang malaman niyang natalo ni Jerick ang mga demonyong tagapagtatanim, agad siyang naging bayani sa paningin ng mga mamamayan ng Fenceville, halos isang maladyos na figure. Sa mahabang panahon na darating, ituturing ng mga tao sa lungsod na ito si Jerick bilang kanilang Diyos na tagapag-alaga. Si Jerick, kasama ang mga martialista ng Dragon Sect, ay bumalik sa Fenceville Dragon Sect. Inayos niya ang mga mahahalagang tao tulad nina Spencer, Tillman, Victor, Laura, at iba pa upang pangasiwaan ang paglipat ng mga tagapagtanim ng demonyo. Ilang araw ang lumipas. Sa kailaliman ng kabundukan ng Paramount, sa kaharian ng mga Diablo sa dagat, ang lugar ay nababalot ng hamog. Sa gitna ng mga bundok ay naroon ang libu-libong palasyo at mga gusali, isang tanawin ng hindi milalarawang kadakilaan. Ang marilag at kahangahangang palasyong ito, na nakapwesto sa kaibuturan ng Paramount Mountain Range at nababalutan ng mga ulap at hamog, ay ang palasyo ng Emperador ng Dale, na namumuno sa Devil Kingdom. Sa palasyo ng Emperador ng Diablo, walang pagod na nagpapatrolya ang mga anino ng mga tagapagtanggol ng demonyo sa mga engranding palasyo. Ang palasyo mismo ay mahigpit na binabantayan, kung saan libu-libong tagapagtanggol ng demonyo ang tanging responsable sa pangangalaga nito. Ito ay, walang duda, isang kuta na may lubos na seguridad. Sa sandaling iyon, 12-dosenang mga figure ang sumilip sa kalangitan, diretsyong patungo sa Devil Emperor Palace.
Maya-maya lang, nakarating na sila sa engranding pasukan ng Devil Emperor Palace. Ang mga figurang ito ang mismong mga Haring Diablo na dating nakasagupa kay Jeric sa kalangitan sa itaas ng Fenceville at tumakas ng magulo. Naka-atras na sila pabalik sa Devil Realm at ngayon ay diretsyo na silang nakarating sa Devil Emperor Palace. Sa pasukan, pinahinto sila ng mga nagbabantay na Demon Cultivator. Mga Ginoo, ito ang Devil Emperor Palace. Bumalik po kayo maliban na lang kung mayroon kayong agarang gawain. Nagpalitan ng tingin ang mga hari ng Diablo. Pagkatapos, isa sa kanila, tila ang pinuno, ay nagsalita sa mga gwardya. Mga tagapangalaga, kabilang tayo sa 108 hari ng Diablo. Kaharian. Mayroon kaming mahalagang bagay na kailangang pag-usapan kasama ang emperador ng Diablo. Maaari mo bang ipaalam sa kanya ang aming pagdating? Pagkatapos niyang magmakaawa, inilabas ng hari ng Diablo ang isang jade token mula sa kanyang damit, na masalimuot na inukitan ng ika-4 na hari ng Diablo na si Billy Hansen sa isang gilid at ipinagkaloob ng emperador ng Diablo sa kabila at ibinigay ito sa mga gwardya. Nang makita ang token sa kamay ni Billy, nagliwanag ang mga mata ng mga gwardya sa pagkilala. Agad na naging mas magalang ang kanilang kilos. Kaya kayo ang mga hari ng Diablo na nandito para makipagkita sa emperador ng Diablo. Ipapaalam namin sa kanya kaagad. Ang mga hari ng Diablo, bilang ilan sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa ilalim mismo ng emperador ng Diablo, ay natural lamang na makatarungan ang pagbabago ng kanilang saloobin. Pagkatapos, dalawa sa mga gwardya ang mabilis na pumasok sa palasyo upang iparating ang mensahe. Nang mga sandaling kailanganin ang isang tasa ng kape para makainom, bumalik ang mga gwardya. Kinausap nila ang naghihintay na mga hari ng Diablo, mga hari ng Diablo, makikipagkita sa inyo ang emperador ng Diablo. Tumango ang mga hari ng Diablo bilang pagsang-ayon at sumunod sa dalawang tagapagtanim ng Diablo papasok sa palasyo ng emperador ng Diablo. Sa loob ng palasyo ay isang pambihirang marengel na bulwagan, puno ng mahinang hamog na tila may dalang isang malalangit at kakaibang alindog. Sa isang gilid ng bulwagan, ilang kagalang-galang na matatanda ang nakatayong naroroon, lahat ay nakasuot ng pulang balabal. Ang kanilang presensya ay naglalabas ng isang malakas na aura, na pumipilit sa grupo ng humigit kumulang 30 hari ng Diablo na nakakaramdam ng bigat ng kanilang kakila-kilabot na presensya. Gayunpaman, ang mga elder na nakabalabal na pulang-pula ay hindi ang Devil Emperor. Ang emperador ng Diablo mismo ay nakaupo sa dulong bahagi ng bulwagan sa isang gintong trono ng dragon, ngunit ang tronong ito at ang mga nakapalibot dito ay nababalot ng makapal na puting hamog. Sa gitna ng dilim, halos hindi maaninag ang kahangahangang figure ng isang lalaki. Kahit hindi malinaw na makita ang kanyang mukha, ang mga hari ng Diablo sa bulwagan ay nakaramdam ng pagkagulat sa kanyang malawak at walang hanggang presensya, at hindi nang ahas na tumingin ng direkta sa kanya. Mga haring Diablo, bakit kayo biglang napunta rito? Anong mahalagang bagay ang dala ninyo? Tanong ng emperador ng Diablo, ang boses ay nagmumula sa puting ulap, matigas at makapangyarihan. Nagpalitan ng tingin ang mga hari ng Diablo, at pagkatapos ay humakbang si Billy, ang pang-apat na hari ng Diablo, at kinausap ang emperador ng Diablo gamit ang isang kamao at pagsaludo sa palad. Emperador ng Diablo, isang malaking bagay ang nangyari sa kaharian ng Diablo. Isang malamig na tawa ang nagmula sa loob ng hamog, kung nandito ako, anong seryosong isyu ang maaaring lumitaw sa Devil Realm? Magsalita ka, pakinggan natin. Opo, emperador ng Diablo, tugon ni Billy. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung paano ninakaw ni Jeric ang maharlikang itlog ng dragon mula kay Vincent ng Eulogian Club. Plano ni Adam, ang dakilang hari ng Diablo, na ibigay ang maharlikang itlog ng dragon bilang isang engranding regalo sa kaarawan ng emperador ng Diablo. Kaya, pinangunahan ni Adan ang 107 hari ng Diablo at daan-daang libong tagapagtanim ng demonyo upang harapin si Jeric sa Eldoria. Ang nagresultang labanan ay isang mapaminsalang pagkatalo, na nagdulot ng matinding pagkatalo sa Devil Realm, na kanyang isinalaysay ng detalyado.
Sa wakas, tumingin si Billy sa Emperador ng Diablo at sinabing, Emperador ng Diablo, nakikiusap ako sa iyo na iligtas ang dakilang hari ng Diablo at ang ating daan-daang libong tagapagtatanim ng demonyo. Siyempre, ang dahilan kung bakit alam ni Billy na nasa awa ni Jerick si Adam at ang mga demonyong tagapagpatubo ay dahil sinubukan niyang kontaken si Adam at ang ilan sa mga demonyong tagapagpatubo pagkatapos ng labanan. Hindi makontak si Adan, ngunit nagawa niyang makipag-usap sa ilan sa mga demonyong tagapagsanay. Mula sa kanila, nalaman niya ang tungkol sa kanilang pagsuko kay Jerick. Nang marinig ang ulat ni Billy, isang alon ng nakakatakot na galit ang kumalat sa buong Devil Emperor Palace. Ang galit ay napakatindi, tila kayang gawing abo ang lahat ng hari ng Diablo na naruroon. Iligtas si Adan. Iligtas ang daan-daang libong Demon Cultivator. Ang boses ng Devil Emperor, na lumalabas sa tronong nababalutan ng hamog, ay puno ng nakakakilabot na puot at galit. Sumuko na ba sina Adam at ang mga demonyong tagapagtanim kay Jerick? Isa itong pagtataksil sa akin at sa buong Devil Realm. Mas gugustuhin ko pang patayin silang lahat kaysa iligtas sila. Nang marinig ang mga salita ng Emperador ng Diablo, namutla ang mga mukha ni Billy at ng iba pang mga hari ng Diablo. Maaari kayang balak patayin ng Emperador ng Diablo si Adan at ang daan-daang libong tagapag-alaga ng demonyo. Sumuko sila kina Jerick at sa sektong Dragon dahil sa labis na desperasyon, at wala nang ibang pagpipilian. Gayunpaman, tila ayaw tanggapin ng Devil Emperor ang kanilang mga ginawa. Sandaling panahon, walang sinuman kina Billy at sa iba pang mga hari ng Diablo ang nang-ahas na magmakaawa para sa mga sumuko, sa takot na baka sila ang mabaling ang puot ng Emperador ng Diablo. Ang apat na sugo ng Devil Emperor, ay agad na ipinakalat ang aking utos sa buong Devil Kingdom. Lahat ng Demon Cultivator ay dapat magtipon agad sa Devil Emperor Palace para sa isang mahalagang utos, malamig na utos ng Devil Emperor. Boses. Ang mga elder na nakasuot ng pulang balabal, na nakatayo sa gilid ng bulwagan ay agad na sumagot, Opo, Devil Emperor. Pagkatapos, kasabay ng isang sipol, ang apat na sagong ito ay naging mga guhit ng liwanag at naglaho mula sa bulwagan, sabay mabilis na palayo. Nagulat si Billy at ang iba pang mga hari ng Diablo dahil dito. Maaari kayang ipakilos ng Devil Emperor ang lahat ng puwersa sa loob ng Devil Realm laban kay Jerick. Napagtanto ni Billy at ng iba pang mga hari ng Diablo ang isang nakakakilabot na posibilidad. Ang Emperador ng Diablo, sa pamamagitan ng pagpapakilos ng lahat ng puwersa ng kaharian ng Diablo, ay hindi lamang si Jerick ang tina-target. Balak din niyang harapin si Adam at ang daan-daang libong Demon Cultivator na sumuko. Ang kaisipang ito ay nagpakilabot sa kanilang mga damdamin. Ang Emperador ng Diablo, lalo na sa mga traidor, ay talagang nakakatakot. Pinagsisihan pa nga nila ang pagpapalam sa Emperador ng Diablo tungkol sa sitwasyong ito, dahil ang una nilang intensyon ay umasa sa kanyang intervention upang iligtas si Adan at ang mga demonyong tagapagtanim. Ngayon, tila na selyuhan na nila ang kapalaran ni Adan at ng kanyang mga demonyong tagapagsanay. Lahat ng hari ng Diablo, na naglakbay pabalik mula sa Eldoria, ay tiyak na pagod na pagod. Maaari na kayong magretiro at magpahinga muna. Kapag nagtipon na ang lahat ng mga Marty A-list ng Devil Realm, sasamahan ninyo ako sa aming kampanya laban sa Eldoria, anunsyo ng Devil Emperor sa bulwagan, ang kanyang boses ay tila may pag-aalala. Gayunpaman, sina Billy at ang iba pang mga hari ng Diablo ay hindi nakaramdam ng anumang tunay na habag sa mga salita ng Emperador ng Diablo. Paano siya, na handang lipulin si Adan kasama ang mga demonyong tagapagsanay, ay magkakaroon ng kahit kaunting empatiya. Sa kabila ng kanilang matinding takot sa Emperador ng Diablo, nagawa nilang magpakita ng respeto sa kanilang mga mukha, at sabay-sabay na tumugon, ayon sa iyong utos, Emperador ng Diablo. Nang araw na iyon, ang mga Demon Cultivator mula sa lahat ng sulok ng Devil Realm ay unti-unting nagtipon patungo sa Devil Emperor Palace. Nang sumikat na ang gabi sa kalangitan, isang kakilakilabot na hukbo ng 1,000,000 demonyong tagapagsanay ang nagtipon. Ang pagtitipong ito,
na umaabot sa milya-milya sa paligid ng Devil Emperor Palace, ay isang siksik na dagat ng mga demon cultivator. Bagamat dati nang pinangunahan ni Adarn ang 107 hari ng mga demonyo at ilang daang libong demon cultivator upang salakayin ang Eldoria, ipinagmamalaki pa rin ng Devil Realm ang halos 10-10 milyong demon cultivator. Kaya naman, kahit nawala ang ilang daang libo, milyon-milyon pa rin ang natitira. Sa sandaling iyon, isang nakasisilaw na bola ng gininto ang liwanag ang sumabog mula sa Devil Emperor Palace. Lumilipad sa kalangitan sa ibabaw ng Devil Emperor Palace, itinuon nito ang tingin sa 10 milya sa paligid, na papalibutan ng hindi mabilang na mga tagapagtanim ng demonyo, na yumuko ng may matinding paggalang at lubos na paggalang. Kabanata 1155. Sa loob ng nagniningning na gininto ang liwanag, ang matayog na figure ng Devil Emperor ay bahagyang nakikita, na naglalabas ng isang aura na tila nakatingin sa mundo, na bumabalot sa isang lugar na 30 milya. Lumuhad ang bawat demon cultivator, hindi gumagalaw, sa pagkamangha at takot. Lahat ng mga demon cultivator, makinig kayo. Sundan ninyo ako agad palabas ng Devil Realm at tumungo sa Eldoria. Umalangaw-ngaw ang boses ng Devil Emperor sa gininto ang liwanag, at umalangaw-ngaw sa layong 30 milya. Gulat na gulat ang mga mukha ng milyon-milyong nakaluhod na mga demon cultivator. Ang emperador na Diablo ay papuntang Eldoria. Sa anong dahilan? Siyempre, dahil mga ordinaryong demon cultivator lamang sila, hindi sila nang ahas na questionin ang Devil Emperor. Sa halip, tumugon sila na parang isang dumadagandong na alon, ayon sa iyong utos, emperador ng Diablo. Ang emperador ng Diablo, sa gitna ng gininto ang liwanag, ay nagpatuloy, ang 4 na sugo, ay pinangunahan ang 3 milyong tagapagtanim ng demonyo papuntang Eldoria ng sabay-sabay. Susundan ko ito ng isa pang 6 na milyon. Mula sa dagat ng mga demonyong tagapagtanam, 4 na nakatatanda na nakasuot ng pulang balabal ang sabay-sabay na tumugon sa tinig mula sa gininto ang liwanag sa itaas. Ayon sa iyong utos, Devil Emperor. Pagkatapos, ang 4 na sugo ng Devil Emperor na nakabalabal at pulang-pula ay tumayo mula sa lupa at tinawag ang hindi mabilang na mga demon cultivator na malapit. Sundan mo kami papuntang Eldoria. Habang bumabagsak ang kanilang mga salita, hindi mabilang na mga tagapagsanay ng demonyo ang umakyat sa kalangitan. Kumalat sila sa kalangitan, siksik at napakarami, parang mga balang na tumatakip sa araw. Halos natakpan ng 3 milyong demon cultivator ang kalangitan ng 3 milya. Sa sandaling iyon, sa gininto ang liwanag sa itaas ng palasyo ng emperador ng Diablo, ang emperador ng Diablo mismo ay sumugod papasok sa palasyo na may kislap ng gininto ang kinang. Pagkaalis niya, ang milyon-milyong demon cultivator, na nakaluhod sa lupa sa loob ng 30 milyang radius, ay sa wakas ay tumayo. Gayunpaman, sa utos ng emperador ng demonyo, lahat ng natitirang mga tagapagtatanim ng demonyo ay susunod sa kanya patungong Eldoria. Kaya, hindi sila nang ahas na umalis. Sa halip, tumayo sila ng matyaga, same time na naghihintay sa kanilang pwesto, hinihintay ang utos ng emperador ng Diablo na magpatuloy. Damugong. Kumulog ang langit at nayanig ang lupa, na nagdulot ng isang malalim na dagandong sa himpapawid. Tumangala ang mga mamamayan ng Fenceville nang may takot, nang makita ang isang napakalaking at madilim na kayaig na papalapit na parang ulap ng kapahamakan. Isang nakakapangilabot at nakakatakot na aura ang kumalat sa buong lungsod, na mabigat na bumabalot sa puso ng lahat. Namutla ang kanilang mga mukha dahil sa takot. Natiis na nila ang malupit na pagsalakay ng masamang hukbo at mga demonyong tagapagsanay. Ngayon, agad nilang nakilala ang bagong banta na ito nakabalik na ang mga demon cultivator. Sumasalakay ang mga demonyong tagapagtanim. Maghanap tayo ng mapagtataguan. Sa loob ng ilang panahon, ang lungsod ay nasa lubos na kaguluhan. Siyempre, ang kaguluhan sa kalangitan ay hindi napapansin ng mga Marty A-list ng Dragon Sect at ng Eulogian Club, pati na rin nina Adam at ng kanyang mga demon cultivator sa Dragon Mountains. Sa sandaling iyon, nang makita ni Adam ang napakalaking kayaig ng mga demonyong tagapagsanay sa kalangitan,
napagtanto niya na ipinadala na ng emperador ng Diablo ang kanyang hukbo. Naging seryoso ang mukha niya. Ang libu-libong demon cultivator sa kabundukan ay nakaramdam ng matinding pagkabalisa. Sumuko na si Adam at ang kanyang mga demonyong tagapagtatanim kay Jerick at sumali na sa Dragon Sect. Alam ni Adan na kapag nalaman ng emperador ng Diablo ang pagtataksil na ito, mamarkahan siya bilang isang traidor sa kaharian ng Diablo. Walang awa ang emperador ng Diablo sa mga nagtaksil sa kanya, at tiyak na hindi niya patatawarin ang 10,000 demon cultivator. Wala nang ibang pagpipilian si Adam. Dahil sa Heart Pearl spell, hindi na siya makakabalik sa Devil Realm. Ang kanyang katapatan ngayon ay nakasalalay na lamang kay Jerick at sa Dragon Sect. Kaya, hinarap ni Adam ang kanyang mga demon cultivator, na lipos ng pagkabalisa. Makinig kayong lahat, tinanggap na nating lahat ang Heart Pearl spell ng katapatan kay Mr. Agosta at sa Dragon Sect. Hindi na natin opsyon ang pagbabalik sa Devil Realm. Kung susubukan natin, haharapin natin ang puot ng Heart Pearl spell. Huwag kang mag-alala, kahit na ipinadala na ng emperador ng Diablo ang kanyang mga tagapagsanay ng demonyo. Gayunpaman, nakita ninyong lahat ang kahangahangang lakas ni Mr. Agosta. Posible pa nga na ang kapangyarihan ni G. Agosta ay higit pa sa kapangyarihan ng Devil Emperor. Kung sino ang mananaig sa huli ay hindi pa natutukoy. Nakita. Hanggat kakampi natin si Mr. Agosta at ang Dragon Sect, tiyak na malalampasan natin ang krisis na ito, pagtiyak sa kanila ni Adam. Ang kanyang mga salita ay lubos na nagpalakas ng kumpiyansa ng lahat ng mga demon cultivator. Tunay nga, nakita na nila mismo ang lakas ni Jerick. Si Adan at ang kanyang 108 na hari ng Diablo, kasama ang mahigit kalahating milyong tagapagtanggol ng mga demonyo, ay pawang walang kalaban-laban kay Jerick. Kahit na ipadala ng emperador ng Diablo ang kanyang mga tagapagtanggol ng mga demonyo, maaari silang dumanas ng parehong kapalaran tulad ni Adan at ng kanyang mga puwersa. At kahit na dumating ang emperador ng Diablo mismo, walang garantiya na matatalo niya si Jerick. Tama ang dakilang hari ng Diablo. Nangangako kami ng aming katapatan kay Ginoong Agosta at naninindigan kasama ang Sektong Dragon sa krisis na ito. Sigaw ng mga demonyong tagapagtanim sa paligid ni Adan. Sa puntong ito, matagal na nilang nakalimutan ang kanilang mga ugat sa Devil Realm, itinuturing ang kanilang sarili na bahagi ng Dragon Sect. Sa halip, sa ngayon, ang tanging layunin nila ay ang mabuhay. Para magawa ito, kailangan nilang makipagtulungan kay Jerick at sa Dragon Sect upang malampasan ang bagyo. Tumango si Adam sa lahat. Sige, pangunahan mo ang lahat ng ating mga demon cultivator para ipagtanggol ang Dragon Mountains. Makikipagkita ako kay Mr. Agosta para sama-samang harapin ang mga demon cultivator ng Devil Emperor. Opo, dakilang hari ng Diablo, sabay-sabay nilang tugon. Pagkatapos ay lumipad si Adam patungo sa Evergreen Peak, kung saan nakabase ang Dragon Sect. Sa punong himpilan ng Dragon Sect, ang mga Marti A-list ng Dragon Sect at Eulogian Club, na may bilang na mahigit 10,000, ay maayos na nakaayos sa plaza. Sina Jerick, sina Spencer, Tillman, Victor, Lillian, Claire, Christine, at ang iba pa ay sumali rin sa hanay ng mga Marti A-list ng Dragon Sect, na nakaayos sa 12-dosenang mga parisukat na porma sayon sa plaza. Gitling. Tumangala sila sa malayong kalangitan, kung saan naroon ang isang malawak at madilim na masa isang hindi kilalang bilang ng mga demon cultivator si Wall na papalapit sa Fenceville. Mabilis. Mr. Agosta, hindi ako makapaniwala na pagkatapos kong malupig ang isang hukbo ng demonyo, may isa na namang paparating, sabi ni Spencer, habang ang mga mata ay kumikislap sa galit. Ngunit nanatiling kalmado ang mukha ni Jerick, huwag mag-alala. Kahit na mas marami pang demon cultivator ang dumating, matatalo ko sila kahit pareho. Hindi nagkimkim ng anumang pagdududa sina Spencer at ang iba pa. Tutal, si Adam, kasama ang kanyang mahigit 100 hari ng Diablo at ilang daang libong tagapagtanim ng Diablo, ay natalo ni Jerick at sa huli ay napilitang sumuko. Kaya, ano ang magiging pagkakaiba kung mas maraming demon cultivator ang gagawa? Sa sandaling iyon, isang figure ang bumaba sa isang linya ng liwanag patungo sa plaza.
Si Adan iyon, ang dakilang hari ng Diablo. Sina Spencer, Tillman, Victor, at ang iba pa ay nagpakita ng pagkalito sa kanilang mga mukha. Dahil malapit nang umatake ang mga Demon Cultivator, bakit si Adam, sa halip na pamunuan ang kanyang 200,000 Demon Cultivator, ay lumitaw ng mag-isa sa Dragon Sect? Ano kaya ang kanyang layunin? Lumapit si Adam kay Jerick at binati ito ng may magalang na pagsaludo gamit ang kamao. Kumusta, Mr. Agosta? Bahagyang tumanggo si Jerick. Hindi mo na kailangan ng formalidad, Adam. Pumunta ka ba rito dahil may kailangan ka? Tumanggo si Adam. Mr. Agosta, oo nga pala, pumunta ako sa Dragon Sect na may dala akong isang bagay. Magsalita ka naman, udyok ni Jerick. Pagkatapos ay humarap si Adam sa kalangitan, pinagmamasdan ng papalapit na grupo ng mga Demon Cultivator. Mr. Agosta, ang mga Demon Cultivator na aatake sa Fenceville Dragon Sect ay malamang na ng Devil Emperor. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ng mukha ni Jerick. Sa pamamagitan ng God's Eye, alam na niya na ang mga Demon Cultivator, na ipinadala upang sumalakay sa Dragon Sect, ay pinamumunuan ng Devil Emperor. Bukod dito, alam niya na ang 4 na sugo ng Devil Emperor ang nangunguna sa pag-ataking ito. Kung tungkol naman sa emperador ng Diablo mismo, malamang ay pamumunuan lamang niya ang natitirang milyon-milyong tagapagtanim ng demonyo kung ang 4 na sugo ay mabibigong makamit ang isang makabuluhang tagumpay. Nagtanong pa si Jerick. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa emperador ng Diablo. Sino pa ang mga makapangyarihang martial arts na nasa ilalim ng kanyang pamumuno? Sumagot si Adam. Ang lakas ng emperador ng Diablo ay isang misteryo. Kahit ako, bilang dakilang hari ng Diablo, ay hindi alam ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ang kanyang pinakamalakas na nasasakupan ay ang 4 na sugo. Ang lakas nila ay kapantay ng antas ng isang piling hari. Bahagyang tumanggo si Jerick. Naiintindihan ko. Kabanata 1156. Habang binibigkas ng pangunahing sugo ng Devil Emperor ang mga salitang ito, agad na humagalpak ng malakas na tawa ang kanyang mga kasama. Si Adam, na binyansagang isang taksil ng mga sagong ito, ay nanlaki ang kanyang mga mata sa galit. Itinuon niya ang tingin kay Zephyr, ang sugo, at sumagot, si Zephyr, na naglilingkod sa ilalim ng isang bayani ng ating panahon tulad ni G. Agosta ay aking karangalan. Sa kabilang banda, kayong lahat ay nananatili sa tabi ng isang makasalanan at walang awang emperador ng Diablo, sumusunod sa kanyang utos na parang mga aso. Tiyak na mahirap ito para sa inyo. Ang mga sugo, na nag-aalab sa galit sa mga salita ni Adan, ay labis na nagalit kaya't hindi nila mahanap ang mga salitang maisasagot. Hindi maitago ni Zephyr ang kanyang galit, hinarap niya si Adam. Adam, ang iyong katapatan kay Jerick, kasama ang 10,000 Demon Cultivator, ay hindi napapansin ng Devil Emperor. Nandito kaming 4 sa ilalim ng kanyang utos, pinangungunahan ang 3,000,000 Demon Cultivator para lipulin kayo, ang mga traidor ng Devil Realm. Hindi ba kayo susuko ng walang laban, o pipilitin namin kayo? Malalaking salita mula sa inyong 4, tugon ni Adam, ang mukha ay may maskara ng pangungutya. Naniniwala ba talaga kayo na kahit milyon-milyong demonyong cultivator ang nasa likuran ninyo, kaya ninyong mag-amok sa Eldoria at sa harap ni Mr. Agosta? Dahil dito, nagpalitan ng tingin ang 4 na sugo, at ang kanilang galit ay umabot sa sukdulan. Ano ang ibig sabihin ni Adan? Naniniwala ba talaga sila na ang milyon-milyong demon cultivator natin ay hindi kayang durugan ang kanilang 10,000, kabilang na si Jerick at ang Dragon Sect? Hey, mukhang hindi kami ang nagyayabang dito, kundi ikaw, Adam, sabi ni Zephyr ng may malamig na ngisi. Sa tingin mo ba ay kayang talunin ng ilang 10,000 Marty A-list mo ang milyon-milyong demon cultivator natin? Tama si Adam. Hindi natin kailangan ng libu-libong martialista. Kaya kung talunin ang milyon-milyong demon cultivator ninyo, sabi ni Jerick, kalmado ang boses ngunit may taglay na hindi maikakailang aura ng utos. Natigilan ang lahat sa pahayag ni Jerick, mula sa 4 na sugo hanggang sa milyon-milyong tagapagtatanim ng demonyo.
Kahit ang mga Marti A-list ng Dragon Sect ay hindi maitago ang kanilang pagkagulat. Ang ideya ng isang lalaking mananaig sa milyon-milyong demon cultivator ay tila isang kwentong engkanto, talagang hindi ka panipaniwala. Alam ng Dragon Sect ang kahangahangang lakas ni Jerick, ngunit ang ideya na isang individual lang ang makakatalo sa milyon-milyon ay nakakagulat. Sandaling natigilan ang apat na sugo, pagkatapos ay humagalpak sa mapang uyam na tawa. Tama ba ang narinig natin? Iniisip niya na kaya niya tayong harapin ng mag-isa. Baka naman nababaliw na ang lalaking ito. Malinaw na kinutya nila ang pahayag ni Jerick, nahihirapang paniwalaan na kaya niyang talunin ng mag-isa ang milyon-milyong demonyo. Mga magsasaka. Matapos hamupo ang kanilang tawanan, kumislap ang mga mata ni Zephyr na may nakamamatay na intensyon. Tinitigan niya si Jerick at hinamon, kaya, sinasabi mong kaya mong talunin ang milyon-milyong demon cultivator natin ng mag-isa. Sige, hayaan mong ibigay ko sa iyo ang pagkakataong iyan. Bilang sugo ng emperador ng demonyo, itinaas ni Zephyr ang kanyang kamay at nagutos. Lahat ng mga tagapagtanim ng demonyo, salakayin agad. Hayaang maging multo ang bawat isa sa libu-libong iyon mula sa Dragon Sect sa ilalim ng ating mga espada. Atake. Sa isang iglap, ang kalangitan ay napuno ng mga sigaw ng digmaan ng milyon-milyong demon cultivator, na yumanig sa kalangitan. Parang isang daluyong, sumugod sila patungo sa Jerick at sa 10,000 miyembro ng Dragon Sect. Habang pinapanood ang milyon-milyong demon cultivator na parang isang hindi mapigil ang alon, pakiramdam ng mga Marti A-list ng Dragon Sect ay malapit na silang lumunin anumang oras. Ang matinding takot ng kanilang aura ay nagpahirap sa lahat ng tao mula sa Dragon Sect, na pumukaw ng takot at pagkabalisa. Milyon-milyong demon cultivator ito. Nahigitan sila ng 5 hanggang 6 na beses sa bilang. Isang himala lamang ang makapagbibigay sa kanila ng tagumpay laban sa napakalaking pagsubok. Gayunpaman, habang ang milyon-milyong demon cultivator ay sumusugod na parang walang humpay na alon, nanatiling hindi nagagambala ang ekspresyon ni Jerick, na parang wala siyang pakialam sa nagbabantang panganib. Habang papalapit ang milyon-milyong demon cultivator, ilang daang talampakan lamang ang layo mula sa Dragon Sect, hinugot ng bawat miyembro ng sekta ang kanilang mga espada, naghahanda para sa isang desperadong labanan. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling iyon, nanlamig ang mga mata ni Jerick, at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang gumalaw ng kasing bilis ng kidlat, bumubuo ng mga senyales, habang marahang binibigkas niya ang Matrix spell. Kasabay ng pagbuo ng mga karatulang ito at ng pag-awit, isang napakalawak at nakakagulat na aura ang biglang lumitaw sa kalangitan. Isang malakas na dagandong ang umalingaw sa itaas, na parabang ang mismong kalawakan ay nabibitak. Ang mga umaatakeng demon cultivator ay nabigla sa tunog na ito mula sa itaas. Pinabagal nito ang kanilang mga pag-atake. Ang kanilang atensyon, kahit na sila ay wala, ay naaakit pataas. At doon, sa kanilang pagkamangha, nakita nila ang isang nakasisilaw na gininto ang liwanag na sumikat sa mataas na kalangitan. Ang liwanag na ito, na katulad ng isang araw mula sa cosmos na inilapit, ay sumasakop sa malawak na kalawakan ng kalangitan. Binalot nito ang buong demon cultivator. Mga dumadagandong na kalabog, na parang gumugulong na kulog, ay sumabog mula sa gininto ang liwanag sa kalangitan. Ang mga demon cultivator, na milyon-milyon ang bilang, ay malinaw nang nakikita ang isang umiikot na gulong ng liwanag sa gitna ng nakasisilaw na liwanag na ito. Ang gulong, na kumikinang sa isang maningning na gininto ang kulay na parang hinulma mula sa ginto at bakal, ay dahan-daang umikot, napakalaki at maringal. Nakapandekorasyon sa gulong ang mga gininto ang simbolo at rune. Ang gulong na ito ay naglalabas ng isang aura ng isang puwersang lubhang mapanira, na tila kayang wasakin ang langit at lupa. Ang mga demon cultivator, na nakaramdam ng nakakatakot na kapangyarihan ng gulong, ay hindi maiwasang makaramdam ng pagkabalisa na gumapang sa kanilang mga puso. Paano biglang lumitaw sa kalangitan ang isang nakakatakot na gulong na ganito kalaki? Tanong nila. Ano ang nangyayari? Ang paglitaw ng gulong sa kalangitan, kasama ang matinding kapangyarihang inilalabas nito, ay nagpaalerto sa apat na sugo. Dali-dali silang nagutos.
Lahat ng puwersa, itigil ninyo ang inyong pag-atake. Agad na itinigil ng mga Demon Cultivator ang kanilang pagsalakay kay Jerick. Tumingin si Zephyr sa gulong sa langit at pagkatapos ay kay Jerick, sabay simongot ng malamig. Hindi ko inaasahan na alam mo pala ang Matrix spell, sabi niya. Tutal, bilang isang taong nagtataglay ng cultivation sa antas ng Elite King, natural na masasabi ni Zephyr na ang ginintoang gulong sa kalangitan ay isang formation. Si Jerick, na nakaharap kay Zephyr, ay tumugon ng may malamig na ngiti, medyo naiintindihan ko naman. Sagot ni Zephyr. Kahit na medyo pamilyar ka sa formation, kaya pa rin naming lampasan ang setup mo. Nakangiting sabi ni Jerick. Kung gayon, Emissary Zephyr, pakiusap, basagin mo ang porma sayon para makita namin. Nang marinig ang mga salita ni Jerick, hindi napigilan nina Adam, Spencer, Philemon, Lillian, at iba pa mula sa Dragon Sect ang mapangiti sa kanilang mga mukha. Nasaksihan nilang lahat ang lakas ng Golden Light Formation ni Jerick. Lalo na si Adam, na dati mahigpit na nakulong ng mismong pormasyong ito kaya't kinailangan niyang sumuko kay Jerick. Si Zephyr, na may parehong antas ng cultivation na katulad niya, ay hindi magiging madali para sa kanya na basagin ang Golden Light Formation. Si Zephyr, na halatang naiinis sa pangungutya ni Jerick, ay buong pagmamalaking sumagot, masdan mong mabuti, bata. Habang nagsasalita siya, sinimulang gamitin ni Zephyr ang kanyang enerhiya. Maya-maya pa, nagsimulang lumitaw ang mga manipis na itim na paligid niya. Sa maikling panahon, binalot siya ng itim na hamog na parang nagliliyab na apoy, na umabot sa taas na ilang talampakan. Nakakasakal ang nakakatakot na aura na lumalabas. Habang patuloy na pinapalakas ni Zephyr ang kanyang kapangyarihan, isang bola ng lilang liwanag ang lumitaw sa kanyang palad, kumikislap na may kislap ng kulog at kidlat. Isang nakakatakot na enerhiya ang nagsimulang kumalat sa hangin. Sa sumunod na sandali, inihagis ni Zephyr ang bola ng nakakatakot na lilang enerhiya ng kidlat patungo sa mabagal na umiikot na gulong ng liwanag sa kalangitan. Habang sumisibol ang lilang liwanag, ang hangin ay nanginginig ng malakas, na parabang ang kalawakan mismo ay nasa bingit ng pagguho. Isang ekspresyon ng tagumpay ang sumilay sa mga mata ni Zephyr. Hindi siya makapaniwala na ang konsentrasyon ng lahat ng kanyang kapangyarihan, na nakapaloob sa lilang kidlat, ay hindi makakatalo sa porma sayon ni Jerick. Gayun din, lahat ng mula sa Dragon Sect at ang milyon-milyong Demon Cultivator ay nakatuon ang kanilang tingin sa lilang bola ng kidlat na ibinato ni Zephyr. Lahat sila ay interesado kung kaya bang basagin ng atake ni Zephyr ang Golden Light Formation. Putok. Bumangga ang lilang kidlat sa napakalaking gulong ng liwanag sa kalangitan. Napakalakas ng banggaan na parabang magwawasak ang langit at lupa. Isang pakiramdam ng takot ang bumalot sa hangin. Gayunpaman, kasunod ng malakas na pagsabog at marahas na pagyanig, lahat ay natigilan. Napagtanto nila na ang mabangis na pag-atake ni Zephyr gamit ang lilang kidlat ay hindi nakaapekto sa gulong ng liwanag na natili itong hindi nagbago, dahil buo gaya ng dati. Sa madaling salita, ang buong puwersang pagsalakay ni Zephyr sa Golden Light Formation ay parang pagtatangkang kalmutin ang baluti gamit ang malakas at magarbo, ngunit lubos na hindi epektibo. Namula at napahiya si Zephyr dahil dito, lalo na sa harap ng milyon-milyong Demon Cultivator. Hindi siya nakagawa ng anumang epekto, at nawalan na lang ng itsura. Nakakahiya talaga. Nang sandaling iyon, ang mga martialista ng Dragon Sect, na nakasaksi sa mabangis ngunit walang saysay na aksyon ni Zephyr, ay humagalpak sa tawa. Ang tunog ng kanilang pangungutya ay umalangaw sa libu-libong lalamunan, hahaha. Dahil sa inis at kahihiyan, agad na humarap si Zephyr sa tatlo pang sugo at sinabing, mga kapatid, ang aking kapangyarihan lamang ay hindi sapat upang masira ang porma sayon sa itaas. Ngunit kung sama-sama, tiyak na mabubuwag ito ng ating pinagsamang lakas. Maghati-hati tayo sa mga puwersa. Ang iba pang tatlong sugo, na kinikilala rin ang kahangahangang kapangyarihan ng porma sayon sa itaas, ay sumang-ayon na kailangan nilang magkaisa.
Ang hindi paggawa nito ay hindi lamang maaaring maging dahilan upang hindi nila kayang kontrahin ang pormasayon kundi maaari ring magresulta sa pag-atake sa kanila nito. May matinding kislap sa kanilang mga mata, sinabi nila kay Zephyr, "Sige, sabay-sabay tayong sumugod." Sa mga salitang iyon, sinimulan nina Zephyr at ng tatlong sugo na gamitin ang kanilang mga enerhiya. Pagkatapos, magkasama silang nagpakawalan ng apat na hanay ng liwanag patungo sa Golden Light Formation. Ang kinang ng mga haligi ng ilaw ay nagliwanag sa kalahati ng kalangitan. Bumuhos, bumuhos, bumuhos. Sa gitna ng nakabibinging ingay, sunod-sunod na tinamaan ng kanilang mga atake ang light wheel sa loob ng Golden Light Formation. Sinundan ito ng isa pang serye ng malalakas na pagsabog, na parang paghiwalay ng langit at lupa. Gayunpaman, kahit ang nagkakaisang pagsisikap ng apat na sugo ay napatunayang walang saysay. Ang kanilang pinagsamang pag-atake, na kinakatawa ng mga haligi ng liwanag, ay walang epekto sa gulong ng liwanag. Ito ay isang matinding dagok para sa kanila. Kabanata 1157. Nang salakayin ng apat na sugo ng Devil Emperor ang Golden Light Formation, nawala ng saysay ang kanilang mga pagsisikap. Hindi napigilan ng mga miyembro ng Dragon Sect ang muling makaramdam ng tuwa. Ito ang epektong gusto nila. Ang ekspresyon sa mga mukha ng apat na sugo ng Devil Emperor ay naging malungkot. Mas lalo silang natakot at hindi mapakali. Hindi nila kayang basagin ang Matrix spell sa kalangitan, na nangangahulugang sila, kasama ang lahat ng Demon Cultivator, ay maaaring maging target ng kakilakilabot na spell na ito. Nagtinginan ang apat na emisaryo ng Devil Emperor. Ang agad nilang naisip ay ang makatakas mula sa abot ng hanay ng mga pormasayo na ito sa lalong madaling panahon. Kaya, tinawag nila ang milyon-milyong Demon Cultivator, lahat, lumipad na kayo ngayon din at lumabas sa sakop ng Matrix spell na ito. Matapos ang malalakas na tawag mula sa mga sugo ng apat na Devil Emperor, agad na nataranta ang mga Demon Cultivator. Hindi ba't ang mga sugo ng apat na Devil Emperor ay ang mga Marty A-list na sumalakay kay Jeric at sa daan-daang libong dragon? Mga miyembro ng sekta. Bakit nila gustong tumakas ngayon? Hindi ito maganda. Milyon-milyong Demon Cultivator ang nakaramdam ng paparating na problema. Hindi nila maintindihan kung bakit sinasabihan sila ng mga sugo ng emperador ng Diablo na tumakbo. Ngunit nang maramdaman nilang may mali, sinunod nila ang mga utos ng mga sugo at nagsilaboy sa lahat ng direksyon. Mabuti ang intensyon ng apat na sugo ng Devil Emperor. Gayunpaman, walang dod ang kahangalan ang kanilang pamamaraan. Hindi pa kasama rito ang paghahanda ni Jeric at palihim na pinapatakbo ang Golden Light Formation. Nang marinig ni Jeric ang kanilang mga sigaw, alam niyang makakatakas sila mula sa pormasayon. Paano siyang hindi kikilos? Kung kailan ang apat na emisaryo at ang milyon-milyong Demon Cultivator ay malapit nang makatakas mula sa Golden Light Formation sa lalong madaling panahon. Biglang umikot ang napakalaking gulong ng liwanag sa kalangitan, kasabay ng mga makikinang na gininto ang rune na lumalabas mula sa ang mga anteng-anteng. Ito ay katulad ng isang malawak na lambat ng liwanag, na sumasaklaw sa milyon-milyong Demon Cultivator. Sa sandaling iyon, ang milyon-milyong Demon Cultivator na nagtatangkang tumakas sa lahat ng direksyon ay napagtanto na sila ay nakulong. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, hindi sila makakalipad ng lampas sa mga hangganan ng lambat na magaan. Ganito rin ang nangyari sa apat na sugo. Natagpuan nila na patuloy silang lumilipad pasulong na parang napakalayo nila. Gayunpaman, hindi pa rin sila makatakas sa sakop ng lambat. Para bang hindi sila gumalaw. Nanlumo ang kanilang mga puso, at naisip nila, nasa kapahamakan tayo. Nabitag tayo ng spell ng Matrix. Ito ang dahilan kung bakit, kahit anong pilit nilang lumipad, hindi sila makatakas sa pagkakahawak ng globo ng liwanag. Habang pinagmamasdan ng apat na sugo ng Devil Emperor at ang milyon-milyong Demon Cultivator na lumilipad ng walang patutunguhan sa loob ng Golden Light Formation, lahat ng Marty A-list ng Dragon Sect ay mukhang masaya, na para bang nakakita sila ng magandang palabas. Lalo na si Adan, na mayroong ilang daang libong demonyong tagapagtanam sa ilalim ng kanyang pamumuno.
Mas lalo pa siyang masigasig. Dati, nag-aalala sila na baka hindi makatapat si Jerick sa apat na sugo at sa mga demonyong tagapagtanggol na ito. Gayunpaman, tila muling nagbigay ng tiwala sa kanila si Jerick. Daan-daang libong practitioner ang tahimik na napanatag na sinunod nila ang payo ni Adam at nakipag-alyansa kay Jerick. Natuwa rin si Adam na tama ang kanyang hula. Talagang matatalo ni Jerick ang apat na sugo at ang mga demonyong ito. Mga magsasaka. Gayunpaman, nahulaan na niya na malamang na makayanan ni Jerick ang pagsalakay ng mga demon cultivator. Ngunit nasaksihan ni Adam ang paggamit ni Jerick ng Golden Light Formation upang mahuli ang apat na emisaryo at mga demon cultivator sa loob ng isang matrix spell. Gulat na gulat pa rin siya. Masyadong malakas si Jerick. Ang milyon-milyong demon cultivator sa loob ng Golden Light Formation ay lumilipad na parang mga manok na pugot ang ulo, basang-basa ng pawis dahil sa matinding pagod. Gayunpaman, hindi pa rin nila nagawang palayain ang kanilang mga sarili. Dahil hindi sila makawala, natural lang na sila ay galit na galit at desperado na ilabas ang kanilang galit. Walang dodang ang napakalaking Golden Light Formation sa itaas ay naging target nilang atake. Parang kidlat ang mga sinag ng core energy na bumaril, at tumama sa napakalaking light wheel ng Golden Light Formation. Rommel. Kasunod nito, sunod-sunod na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Gayunpaman, kahit na walang katapusang sunod-sunod na pagtama ng mga core energy beam ang bumaril sa light wheel sa kalangitan, nanatiling hindi maaagapan ang radiant wheel ng Golden Light Formation. Wala sa core energy na tumama sa light wheel ang nagkaroon ng kahit ano. Epekto. Nawala ng saysay ang lahat ng pagsisikap. Napansin ni Spencer, Tillman, Adam, at ng iba pa na ang milyon-milyong demon cultivator sa Porma Sion ay balisang inaatake ang light wheel ng matrix spell. Ngunit nanatiling kalmado si Jerick. Pinanood niya silang abala sa pag-atake sa spell ng matrix. Siyempre, naghihintay lang siya. Pagdating ng panahon na ang mga demon cultivator ay nakulong na sa Porma Sion, sila ay mapapagod na. Kung gayon, hindi pa huli ang lahat para harapin niya ang mga ito. Pagkalipas ng isang oras, sa loob ng Golden Light Formation, sa wakas ay nailabas na ng milyon-milyong demon cultivator ang kanilang mga kinikimkim na pagkabigo. Siyempre, hindi nila inilabas lahat ng kanilang galit, pero wala na silang ibang magagawa. Iyon ay dahil walang tigil nilang ginagamit ang kanilang pangunahing enerhiya upang atakehin ang gulong ng liwanag sa kalangitan sa nakalipas na oras. Gayunpaman, hindi nila ito nagawang sirain, o makatakas mula sa matrix spell. Sa kabaligtaran, ang labis na pagkaubos ng enerhiya sa kanilang mga core ay nagdulot sa kanila ng pagod. Basang-basa ng pawis ang kanilang mga noo, at hingal na hingal sila, halos nasa sukdulan na ang kanilang lakas. Sa oras na ito, kahit galit pa rin sila, wala silang lakas para ilabas ito. Ang apat na sugo ay magulo rin, namumutla, at pinagpapawisan. Sa nakalipas na oras, sila rin ay napagod. Sa sandaling ito, nagsisimula na nilang maunawaan ang katotohanan, wala nang pagkakataon para sa kanila at sa milyon-milyong demon cultivator na sirain ito o makalaya mula sa matrix spell. Sa sandaling iyon, sila ay nahulog sa isang sitwasyong walang pag-asa. Habang nakatingala sila sa umiikot na gulong sa kalangitan, naglabas ito ng isang aura na nagpang-inig sa lahat ng naruroon. Ang tanging nasa isip ng apat na sugo ay ang humingi ng tulong sa Devil Emperor. Si Zephyr, isa sa mga sugo, ay kumuha ng isang jade slip mula sa kanyang singsing na imbakan. Ibinaling niya ang kaunting enerhiya sa core papunta sa jade slip gamit ang kanyang mga kamay. Mabilis na lumitaw ang isang mahinang liwanag sa jade slip. Pagkatapos, isang malakas na boses ang lumabas mula sa jade slip, na nagsasabing, "Zephyr, sabihin mo sa akin, nalutas na ba ang isyo ng Eldoria?" Nang marinig ni Zephyr at ng iba pang tatlong sugo ang tanong ng emperador ng Diablo gamit ang jade slip, lahat sila ay nagpakita ng kahihiyan. Nauutol na sabi ni Zephyr, "Panginoon ko, tayo. Nasa problema tayo." "Anong problema?" malamig na tanong ng Devil Emperor.
Walang ibang magawa si Zephyr kundi ibunyag ang katotohanan na sila at ang milyon-milyong Demon Cultivator ay nakulong sa loob ng Golden Light Formation. Matapos marinig ang ulat ni Zephyr, umalangaw ang malungkot na boses ng Devil Emperor mula sa Jade Sleep. Zephyr, kapit ka pa sa lahat ng Demon Cultivator ng kaunti pa. Tip na pupunta sa Eldoria para iligtas ka. Sumagot si Zephyr, opo, Panginoon ko. Di nagtagal, ang barkong Jade na nasa kanyang kamay ay lumabo, at bumalik sa normal nitong anyo. Hindi na kailangang sabihin, tinapos na ng Devil Emperor ang komunikasyon. Inilagay ni Zephyr ang Jade Sleep sa kanyang singsing na imbakan. Siya at ang iba pang 3 sugo ay labis na natuwa. Malapit na silang maligtas. Agad na nanguna ang Devil Emperor, ginabayan ang iba pang mga Demon Cultivator sa kanilang misyon sa pagsadya. Dahil dito, ibinaling ni Zephyr ang kanyang tingin sa mga Demon Cultivator na nakulong sa loob ng Matrix Spell. Napuno siya ng pagkadismaya at pagkabalisa habang sumisigaw, lahat, mag-ingat. Manatiling kalmado. Kakausap ko lang kay Devil Emperor. Hiniling niya sa amin na maghintay muna. Pinapangunahan na niya ang mas maraming Demon Cultivator para iligtas kami. Nang marinig ang mga salita ni Zephyr, ang milyon-milyong cultivator ay lubos na napalakas ang loob at sabay-sabay na sumigaw, mabuhay ang Devil Emperor. Umalangaw ang kalangitan sa mga sigawan. Kabanata 1158. Sa harap ng Matrix Spell, milyon-milyong Demon Cultivator ang naghiyawan para sa Devil Emperor. Pero ngumisi si Jeric. Bueno, dahil masaya kayong lahat, iniisip na darating ang Devil Emperor para iligtas kayo, panunuyan niya, kailangan kong ipaalam sa inyo na walang makakapagligtas sa inyo. Pagkatapos, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jeric at napalitan ng pananabik. Mabilis siyang bumuo ng mga bakas ng kamay at nagsimulang umawit ng mga orasayon. Habang ginagawa niya ito, ang gulong ng liwanag sa kalangitan ay nagsimulang umikot. Sa isang iglap, napuno ng mga kaluskos ang hangin, at 10,000 kidlat ang bumuhos, na bumuo ng isang dagat ng kuryente sa isang partikular na lugar. Sa loob ng dagat ng kidlat na iyon, libu-libong Demon Cultivator ang nakaramdam na parang nagtitiis sila ng makalangit na kapigatian. Pagkatapos, nagmistulang mga multo sila mula sa impyerno, ang kanilang matinis na sigaw ay umalangaw sa langit at lupa, na nagpapadala ng panginginig sa lahat ng nakarinig. Sa isang iglap, mahigit 10,000 Demon Cultivator ang naging alikabok ng Golden Light Formation. Kasabay noon, libu-libong Demon Cultivator ang naglaho sa ere. Nang masaksihan ang nakapangangilabot na tagpong ito, lahat ng nakapalibot na mga magsasaka ay binalot ng takot. Kanina, inakala nilang nakulong sila sa Matrix Spell na iyon at hindi sila makatakas. Kahit hindi sila makalabas, wala silang naramdaman. Dahil dito, hindi nila naramdaman ang pagmamadali na tumakas. Ang kailangan lang nilang gawin ay hintayin ang pagdating ng Devil Emperor sa kanilang pagsadyap. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na hindi lamang sila ikukulong ng Golden Light Formation kundi kikitil din ng kanilang mga buhay. Nang masaksihan ang agarang pagkalipol ng mahigit 10,000 sa kanilang mga kasamahan dahil sa kidlat ng Pormasayon, silang lahat ay natakot ng husto. Noon lang nila napagtanto na hindi na sila mabubuhay ng sapat na katagalan para maghintay sa pagsadyap ng Devil Emperor. Sa sandaling magpakawala ng sunod-sunod na kidlat ang napakalaking gulong ng Pormasayon sa kalangitan, sila ay magiging alikabok, tulad ng kanilang mga kasamahang bumagsak. Sandaling nakaramdam ng panganib ang lahat. Ang milyon-milyong Demon Cultivator ay natahimik ng gulat, ang kanilang mga tibok ng puso ay bumibilis at ang kanilang mga ekspresyon ay hindi mapakali. Nakatitig sila sa spell ng Matrix sa kalangitan ng may kaba. Hindi nila alam kung kailan ilalabas ng light wheel ng tactical deployment ang nakamamatay nitong pagsalakay, napapatay sa kanilang lahat. Ganon din ang pagkagulat ng 4 na sugo ng Devil Emperor. Hindi nila inaasahan na biglang lilito ang Golden Light Formation at papatay ng 10,000 Demon Cultivator sa loob lamang ng ilang segundo. Tulad ng ibang mga Demon Cultivator, tuwang-tuwa sila sa ideya ng nalalapit na pagdating ng Devil Emperor upang tumulong.
kanila, para lamang mapagtanto ngayon na masyadong maaga pa para sa kanila na maging masaya. Dahil sa katotohanang kayang-kaya ng Golden Light Formation sa kalangitan na mabilis na wakasan ang kanilang buhay, nang walang oras para hintayin ang pagsadyap sa Devil Emperor, bigla na lang silang nakaramdam ng desperasyon. Makinig kayo, lahat ng mga tagapagpatubo ng demonyo, isang tinig na may awtoridad ang umalingaw-ngaw sa kalangitan. Lahat ng mga demon cultivator sa Matrix spell ay nabaling ang kanilang atensyon sa nagsasalita. Ang taong nagsalita ay si Jeric. Nang marinig siyang banggitin ang isang paraan upang maiwasan ang kamatayan, ang mga tagapagsanay ng demonyo ay nabahala, sabik na naghihintay kung ano ang kaakibat ng kanilang pagpili. Nagkatinginan ang apat na sugo. Parang may kutob silang may mangyayaring masama dahil bigla silang sinigawan ni Jeric. Habang pinagmamasdan ng matamang atensyon ng lahat ng mga cultivator sa loob ng Matrix spell, nagpatuloy si Jeric, ang tanging pagpipilian mo para mabuhay ay ang sumuko at mangako ng iyong katapatan sa akin at sa Dragon Sect. Kapag nagawa mo na, palalayain ka at mababawi mo ang iyong kalayaan. Nang marinig ito, milyon-milyong cultivator ang nagtinginan sa isa't isa. Hindi na kailangang sabihin na medyo natukso silang lahat. Gayunpaman, normal lang iyon, walang sino man ang gusto ng isa na maging abo dahil sa kidlat. Nagbubulungan na sila sa isa't isa. Hindi na kailangang sabihin, pinag-uusapan nila kung susuko ba sila kay Jeric. Nang marinig ng apat na sugo na nais ni Jeric na sumuko at maging tapat sa kanya ang lahat ng mga tagapag-alaga, sila ay natigilan. Nag-alab ang kanilang mga mata sa galit. Nakita nila si Jeric bilang tuso at tuso. Sa kanilang pananaw, kung ang lahat ng mga demonyong tagapagtatanim na ito ay minampo ng katapatan kay Jeric, ang Devil Realm ay lubos na hihina. Sa katunayan, posible pa nga na ang Devil Realm ay hamina at kalaunan ay mawasak ng mga cultivator. Kaya naman, labis na nababalisa ang apat na sugo. Pagkatapos, tinawag ni Zephyr ang lahat ng mga demonyong tagapag-alaga, lahat, huwag kayong magpaloko sa kanya. Hindi talaga tayo maaaring sumuko sa kanya. Tapat lamang kami kay Devil Emperor. Walang duda na ang pagtataksil sa kanya ay magiging parusang kamatayan. Alam ng lahat ang kahihinatnan. Mag-isip muna kayo bago gumawa ng kahit ano. Hindi na kailangang sabihin, ang pagsaway ni Zephyr ay may epektong pang-aabala. Hindi napigilan ng lahat ng mga demon cultivator na tumahimik. Malinaw na naisip din nila na kapag sumuko na sila at naging tapat kay Jeric, pagtataksilan nila ang Devil Emperor. Malinaw na pinag-isipan din nila ang mga kahihinatnan ng pagtataksil sa Devil Emperor sa pamamagitan ng pagsuko kay Jeric, na nauunawaan. Na nangangahulugan ito ng isang tiyak na kamatayan. Hindi maiwasan ni Zephyr na makaramdam ng kaunting tuwa nang makita niya ang nag-aalalang mga mukha ng mga demon cultivator. Tila ang kanyang babala ay lubhang kapaki-pakinabang at napapanahon. Kung hindi, lahat ng mga demon cultivator ay susuko na kay Jeric. Nang makita ni Jeric na natigilan ang lahat sa banta ni Zephyr, kumislap ang kanyang mga mata na parang nagbabala. Naramdaman niyang kailangang magpadala ng mensahe kay Zephyr. Pagkatapos ay gumawa si Jeric ng isang kilos ng kamay at nagsimulang umawit ng isang spell. Lagok. Lagok. Bigla, isang nakasisilaw at nakakatakot na kidlat ang bumagsak mula sa Matrix spell sa kalangitan, parang isang mabangis na dragon na naglalabas ng puot nito. Sa loob ng nakasisilaw nitong kinang, gulat na nasaksihan ng milyon-milyong demon cultivator ang pagtama ng draconic lightning kay Zephyr. Pagkatapos noon, biglang nagbago ang ekspresyon ni Zephyr, at wala na siyang oras para sumigaw ng malakas. Pagkatapos ay nagkaroon ng malakas na kalabog. Kasunod nito ay napatay si Zephyr ng kidlat, at nagkalat ang kanyang laman at dugo sa kung saan-saan. Nagulat ang lahat nang makita nila ang eksenang ito. Hindi sila makapaniwala na si Zephyr, isang sugo ng Devil Emperor, ay winasak ng kidlat. Masyado itong nakakagulat. Nakita mismo ng tatlong iba pang sugo ang pagkamatay ni Zephyr. Sa sobrang takot nila ay napabuka ang kanilang mga bibig at napasigaw. Pagkatapos ng unang pagkabigla, ang karamihan ay nabalot ng nakamamatay na katahimikan.
Ang tatlong natitirang sugo ay basang-basa ng malamig na pawis, sinusubukang huminga. Nanginginig sila sa takot, at kumakabog ang kanilang mga dibdib. Hindi pa kailanman nagulat ng ganito ang lahat ng mga demon cultivator na naroon sa kanilang mga buhay. Habang sila ay nananatiling nasa estado ng pagkalito at pagkabigla, muling nagsalita si Jerick. Mayroon pa bang ibang taong ayaw sumuko at maging tapat sa akin at sa Dragon Sect ngayon? Pagkasabi ni Jerick noon, wala nang nang-ahas sumagot. Maging ang tatlong sugo ng Devil Emperor, nagsusulong laban sa pagsuko kay Jerick, ay yumuko rin. Katahimikan. Alam ni Jerick na ang pagbitay niya kay Zephyr ay lubos na sumira sa kanilang determinasyon. Nagpatuloy si Jerick, dahil gusto nang sumuko ng lahat sa akin at sa Dragon Sect, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo kung paano ito gagawin ngayon. Kabanata 1159. Ang pagsuko at pangako ng katapatan sa atin ay talagang napakasimple. Kailangan mo lang bigkasan ang Heart Pearl spell, paliwanag ni Jerick sa milyon-milyong demon cultivator. Tiningnan niya sila nang may nagliliyab na mga mata. Pagkatapos magsalita ni Jerick, nagkagulo ang milyon-milyong cultivator. Ano? Ang pagsuko ay nangangahulugang kailangan nating bigkasan ang Heart Pearl spell. Kapag naihagis na natin ang sumpang iyan, habang buhay tayong nakatali sa kanya. Kung hindi natin siya paglilingkuran at sisirain ang ating sumpaan, ang negatibong reaksyon mula sa Heart Pearl spell ay magiging nakamamatay. Kahit gaano pa kalupit ang Devil Emperor, hindi niya kami hiniling na gamitin iyon. Isa talaga siyang demonyo. Malinaw na wala ni isa sa kanila ang handang maghagis ng sumpa. Dahil alam nila kung gaano katikot ang Heart Pearl spell. Gayunpaman, alam din nila na ang pagtanggi sa sumpa ay nangangahulugan ng pagtanggi sa katapatan kay Jerick, isang pagpipilian na malamang ay katumbas ng pagharap sa nakamamatay na bunga ng Golden Light Formation. Sandaling nabalot sila ng isang dilema. Sa sandaling ito, itinaas ni Jerick ang kanyang kamay, pinakawalan ng isang itim na jade bead mula sa kanyang singsing na imbakan, ang black jade bead ng Heart Pearl spell. Ang itim na perlas ay lumutang sa ibabaw ng milyon-milyong demon cultivator, na naglalabas ng mahinang liwanag. Sabi ni Jerick, makinig kayong lahat. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para pag-isipan ito. Pagkalipas ng 1 minuto, kung hindi mo gagamitin ang spell, i-activate ko ang formation, at maglalaho ka. Pagkatapos sabihin iyon, si Jerick, habang ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang likuran, ay naglabas ng isang maharlikang aura na bumalot sa mga cultivator, na nag-iwan sa kanila na mas nataranta. Mas lalo silang natarante dahil dito. Kinailangan nilang gumawa ng though-eye sa napakaikling panahon. Ihagis ang sumpa at sumuko, o maging aboka sa kidlat. Ramdam na ramdam ang tensyon, at habang lumilipas ang mga segundo, pinagpawisan sa kaba ang mga demon cultivator. Sa sandaling ito, sinabi ni Jerick, 30 segundo na lang ang natitira. Gayunpaman, natuklasan ng lahat ng mga demon cultivator na wala pang 10 segundo ang lumipas. Gayunpaman, sinabi ni Jerick na, 30 segundo, na lalong nagparamdam sa countdown na parang minadali. Napaka-immoral nito. Kung nangyari ang ganoong bagay noon, tiyak na bubugbugin siya ng lahat ng mga demon cultivator. Gayunpaman, sa sandaling ito, pakiramdam nila ay wala silang magawa kundi mag-alala. Nilinlang sila ni Jerick sa pamamagitan ng pag-timing ng countdown. Biglang tumindi ang pressure sa milyon-milyong demon cultivator. Sa sobrang tindi nito ay halos hindi na sila makahinga. Pagkatapos, hindi na nakayanan ng isang demon cultivator ang pressure at sumigaw, Mr. Agosta, handa akong gamitin ang Heart Pearl spell at ipangako ang aking katapatan sa iyo. Ang kanyang mga salita ay nagsimula ng sunod-sunod na reaksyon. Payag ako. Payag din ako. Payag din ako. Sa loob lamang ng ilang segundo, nasaksihan ng 3 sugo ang milyon-milyong demon cultivator na kusang sumuko at nangakong tapat kay Jerick. Alam nila na ang mga demonyong tagapagtanim na ito ay wala na sa kanilang kontrol. Kahit gusto pa nilang pigilan ang mga ito, wala silang magagawa. Ayaw nilang maranasan ang parehong kapalaran ni Zephyr. Hindi kamatayan ang kanilang hinahangad. Sige.
Dahil handa kayong lahat na sumuko at maging tapat sa akin, pansamantala kong pipigilan ang kidlat mula sa Porma Sion. Alam na ninyo ang susunod na gagawin. Habang naririnig ni Jerick ang milyon-milyong demon cultivator na nagpapahayag ng kanilang katapatan, sinabi niya sa itaas. Nagsimulang awitin ng mga demonyong tagapagsanay na ito ang sumpa, alam na alam nila kung ano ang inaasahan sa kanila. Iyon ay para ihagis ang sumpa. Dahil dito, sinimulan nilang lahat na pakawalan ng Heart Pearl spell. Isang napakaraming maitim na usok ang pumailang lang mula sa milyon-milyong demon cultivator. Ang hindi mabilang na mga agos ng itim na usok na ito ay nagtagpo sa itim na perlas na nakalutang sa kalangitan. Sa loob ng ilang sandali, nagsanib puwersa sila at naging isang napakalaking itim na masa ng enerhiya, na lumawak sa lapad na 35 talampakan. Ang pag-ambo ng itim na usok ay naglabas ng isang nadaramang, kahangahangang puwersa ang nakakatakot na kapangyarihan ng spell ng perlas ng puso. Nang mapansin na matagumpay na naihagis ng lahat ng mga demonyong tagapagsanay ang sumpa, nagpalitan ng tingin ang tatlong sugo. Sa puntong ito, wala na silang ibang magawa kundi ang sumunod. Isa-isa, tinawag din nila ang Heart Pearl spell. Habang inaawit ng tatlong sugo ang kanilang Heart Pearl spell, ang huling tatlong hibla ng itim na usok ay nagsama-sama upang bumuo ng isang napakalaking madilim na globo, na mabilis na naglaho sa manipis na hangin. Matagumpay na nagamit ang Heart Pearl spell. Nagsagawa si Jerick ng serye ng mga selyo ng kamay at sinimulang bigkasan ang Aura Sion. Ang umiikot na spell ng Matrix sa kalangitan ay agad na naglaho ng walang bakas. Ang makapangyarihang Golden Light Formation ay naglaho rin kasama nito. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng Devil Cultivator. Hindi nila napigil ang huminga ng malalim. Sa wakas ay hindi na nila kinailangang tiisin ang atake ng kidlat. Sa oras na ito, ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Adam, bilin ni Jerick. Patuloy mong pangangasiwaan ang milyon-milyong demonyo. Mga magsasaka. Hindi sapat ang mga palasyo sa Dragon Mountains para tirhan ng napakaraming tao. Kaya, gusto kong pamunuan mo sila upang magtayo ng mas maraming palasyo at tirahan sa loob ng Sky Mountain Range. Kung gayon, magkakaroon sila ng angkop na matutuluyan sa hinaharap. Naunawaan ni Adam ang pangangailangan, kaya agad siyang tumugon, "Tama ka, Ginoong Agosta. Dahil sa malaking bilang natin, napakahalaga ng malawakang pagtatayo ng palasyo at pabahay." Tumango si Jerick. "Iiwan ko na lang sa iyo." "Opo," sagot ni Adam. Pagkatapos ay sinabi ni Jerick kina Lillian, Claire, at Christine, "Balikan muna natin ang Dragon Sect." Tuwang-tuwa sina Lillian at Claire at tumango kay Jerick. Nang masaksihan muli ang matagumpay na pagsisikap ni Jerick, mas lalo pa nila siyang pinahahalagahan. Gayunpaman, bago umalis si Jerick at ang mga batang babae, sinabihan niya sina Spencer, Tillman, at ang iba pang mga pangunahing Marti A-list ng Dragon Sect, tulungan si Adam na patahimikin ang lahat ng mga demon cultivator. Agad na sumagot sina Spencer, Tillman, at ang iba pa, "Opo, Ginoong Agosta." Pagkatapos ay bumalik si Jerick sa palasyo ng Dragon Sect kasama sina Lillian, Claire, at ang iba pa. Kabanata 1160. Bumalik si Jerick sa attic kung saan nakatira ang Fenceville Dragon Sect. Nagtipon sina Lillian, Claire, at ang iba pa upang uminom ng kape at magkwentuhan, ngunit may mga alalahanin pa rin ang mga batang babae. Nang ang apat na sugo ng Devil Emperor at ang mga Demon Cultivator ay nakulong sa loob ng Golden Light Formation, ang sagong si Zephyr ay nakipag-usap sa Devil Emperor sa pamamagitan ng isang Jade Sleep. Bukod dito, natanggap ng Devil Emperor ang tawag ni Zephyr para sa tulong at papunta na sana sa Fenceville sa Eldoria kasama ang iba pang mga Demon Cultivator. Sa makatuwid, ang digmaan sa pagitan ng Fenceville Dragon Sect at Devil Realm ay hindi pa tapos. Kaya, tumingin si Lillian kay Jerick at sinabing, "Jerick, malapit nang dumating ang hukbong pinamumunuan ng Devil Emperor. Dapat ba tayong gumawa ng ilang paghahanda?" Tumango rin sina Claire at Christine. Mas mabuting maging handa kaysa mabigla. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Jerick at sinabing, "Lillian, mula pa sa simula,
nakamit na natin ang mga tagumpay gamit ang mas maliit na puwersa. Una, natalo natin ang daan-daang libong Demon Cultivator gamit lamang ang 10,000 tao. Pagkatapos ay nasakop natin ang milyon-milyong tagapagtanim ng demonyo sa pangunguna ng 4 na sugo. Ngayon ay mayroon na tayong milyon-milyong nasa ilalim ng ating pamumuno. Dapat ba tayong matakot sa hukbo ng emperador ng Diablo? Natahimik ang mga batang babae, kabilang sina Lillian, Claire, at Christine. Dahil ang sinabi ni Jeric ay talagang hindi mapabubulaanan. Ang lakas ni Jeric ay higit pa sa sapat upang harapin ang hukbo ng emperador ng Diablo nang walang takot. Napansin ni Jeric ang kanilang pagkabalisa at nagmungkahi ng solusyon, mukhang kailangan kong gumawa ng paraan para makasiguro kayo, mga babae. Paano kung ganito? Magtatayo ako ng isang mind-bewitching formation na nakasentro sa Fenceville Dragon Sect. Ang pormasyong ito ay maaaring magsilbing harang laban sa hukbo ng Devil Emperor. Kahit hindi natin sila matalo, maaari tayong umatras sa likod ng mind-bewitching formation upang mapanatili ang ating kalamangan. Nang marinig ito ni Lillian at ng iba pang mga batang babae, labis silang natuwa at sabay-sabay na sinabi, ang galing naman. Sa ganitong paraan, si Jeric at lahat ng miyembro ng Fenceville Dragon Sect ay makaka-atres papunta sa Porma Sion kapag sila ay nasa panganib at magiging ligtas. Malaki ang tiwala nila kay Jeric. Gayunpaman, mas panatag ang kanilang loob dahil alam nilang kahit nasa mapanganib na sitwasyon si Jeric, masisiguro pa rin ang kanilang kaligtasan. Jeric, simulan na natin ang pag-aayos ng Porma Sion ngayon, paghimok ni na Lillian, Claire, at Christine kay Jeric. Gayunpaman, hindi naman nagmamadali si Jeric. Kinuha niya ang isang tasa ng kape sa mesa at sinabi sa kanila, huwag kayong mag-alala. Hindi pa huli ang lahat para ihanda ang Porma Sion pagkatapos kung maubos ang tasa ng kape na ito. Medyo balisa pa rin sina Lillian, Claire, at ang iba pang mga batang babae. Pero kinailangan nilang hayaang tapusin ni Jeric ang kape niya. Kaya, naupo sila sa sofa at hinintay si Jeric. Akala nila ay malapit nang maubos ni Jeric ang kape niya. Bilang resulta, inabot ng mahigit 10 minuto si Jeric. Hindi napigilan ni na Lillian at ng iba pang mga batang babae ang sarili na sabihan si Jeric, Jeric, napakabagal mo uminom. Tumayo si Jeric nang nakangiti at lumabas sa ilalim ng pag-udyok ng mga babae. Nang malapit nang lumabas sina Jeric at ang mga batang babae mula sa attic. Nang malapit na silang lumabas ng attic, dumating sina Spencer, Tillman, at Adam. Pagbati, Ginoong Agosta. Agad silang yumuko nang may paggalang nang makita nila si Jeric. Ibinaling ni Jeric ang tingin kina Spencer, Adam, at sa iba pang miyembro ng grupo, at nagtatanong. Ano ang nagdala sa inyo rito sa halip na asikasuhin ang mga Demon Cultivator sa Dragon Mountains? Ikinuyong ni Adam ang kanyang mga kamao kay Jeric at sinabing, nandito kami para makipagkita sa iyo, Mr. Agosta. May mahalaga kaming ire-report. Sabi ni Jeric. Sige. Tumingin si Adam kay Jeric at seryosong sinabi. Mr. Agosta. Nakalap namin ang impormasyon mula sa mga sugo ng Devil Emperor. Sina Ethan, Mason, at Nate. Tinipon ng Devil Emperor ang 10 milyong Demon Cultivator upang salakayin ang Fenceville sa Eldoria. Sa pagkakataong ito, 4 sa kanyang mga sugo ang namuno sa isang hukbo na may humigit kumulang 3 milyon, at mayroong mahigit 6. Milyon pang sundalo sa kanilang. Medyo hindi rin mapakali si Spencer. Sinabi niya kay Jeric, Ginoong Agosta, na ang 6 na milyong kataong hukbo ng emperador ng Diablo ay nakaalis na sa kaharian ng Diablo. Kalahating araw lang ang aabutin nila para makarating sa Fenceville. May mga paraan ka ba para maiwasan ito, Mr. Agosta? Walang pakialam na sabi ni Jeric, tulad ng dati, haharapin natin ang anumang dumating sa atin. Kung hindi ito gagana, gagamitin ko ang aking Golden Light Formation. Gayunpaman, ipinahayag ni Adam ang kanyang pag-aalala, na sinasabi kay Jeric, Mr. Agosta, kahit hindi sa mga tagalabas, ngunit kahit sa loob ng Devil Realm, walang tunay na nakakaintindi sa kapangyarihan ng Devil Emperor.
Kung susubukan mong gamitin ang parehong spell ng Matrix para harapin siya, naiinis ako na baka hindi yun sapat para mahuli siya. Bagamat alam ni Adam na napakalakas ng Golden Light Formation ni Jerick, hindi pa rin maarak ang lakas ng Devil Emperor. Isang misteryo kung kayang bigon ng Golden Light Formation ang Devil Emperor. Tiniyak sa kanila ni Jerick, kung hindi kayang hawakan ng aking porma sayon ang Devil Emperor, babalik tayo sa Fenceville Dragon Sect. Sa oras na iyon, gagawa ako ng isang mind-bewitching formation sa loob ng 3 milya mula sa sekta. Maaari kang sumilong sa lawa sa loob, at magiging ligtas tayo. Nang marinig ito, sina Adam, Spencer, at ang iba pa ay napuno ng kumpiyansa sa desisyon ni Jerick na itayo ang ecstasy. Porma sayon. Naniniwala sila na walang maaaring magkamali sa planong ito. Pagkatapos, nilisan ni Jerick ang atik kasama si Lillian at ang iba pa, pati na rin sina Adam, Spencer, Tillman, at ang iba pa. Tumungo sila sa isang mataas na tuktok na matatagpuan sa labas ng Dragon Gate ng Fenceville. Pinagmasdan ni Jerick ang paligid, pinagmasdan ang matatayog na tuktok na nakapalibot sa lugar. Mapanganib ang tanawin. Masungit. Ang tuktok ng bundok kung saan matatagpuan ang Fenceville Dragon Sect ay, sa asensya, napapalibutan ng isang bilog ng matatayog na bundok. Pagkatapos, lumipad si Jerick sa himpapawid mula sa tuktok. Sina Lillian at ang iba pang mga batang babae, kabilang sina Spencer at Adam, ay nakatayong hindi gumagalaw sa tuktok. Alam nila na lumilipad sa ere si Jerick para bumuo ng isang porma sayon. Nakatutok silang lahat kay Jerick, gustong malaman kung paano niya bubuuan ang porma sayon. Lumipad si Jerick sa ere at umupo nang nakakrus ang mga paa habang nakapikit. Ginamit niya ang kanyang panloob na enerhiya, at habang ginagawa niya ito, isang makalangit na hamog ang bumalat sa kanya, na nagbibigay ng impresyon ng isang nilalang na hindi makamundong nasa kalangitan. Pagkatapos noon, mabilis na iginalaw ni Jerick ang kanyang mga kamay upang bumuo ng masalimuot na mga selyo, binibigkas ang isang spell na napakahina para maunawaan ni Newman. Ang mar-angel na enerhiya na nagmumula sa Jerick ay agad na bumalat sa buong paligid. Sa sandaling ito, biglang nagmulat si Jerick ng kanyang mga mata, itinaas ang kanyang kamay at naglabas ng napakaraming nakasisilaw na sinag, na parang isang meteor shower, mula sa kanyang storage ring. Humahagulgol, humahagulgol. Humahagulgol. Ang mga sinag ng liwanag na ito ay naglakbay ng may hindi kapani-paniwalang bilis at katumpakan, tumatagos sa mga bundok. Sa kamay ni Jerick, ang singsing na imbakan ay naglabas ng 1,000 sinag ng liwanag na parang mga bulalakaw. Ito ang mga sinag ng liwanag na nagmumula sa mga spirit stone sa loob ng kanyang singsing na imbakan. Ang bawat sinag ng liwanag ay kumakatawan sa isang spirit stone na may bigat na ilang libra o higit pa. Isa-isang ginabayan ni Jerick ang mga bato papasok sa mga bundok. Ginamit niya ang mga spirit stone na ito upang magtatag ng isang kaakit-akit na porma sayon sa daan-daang bundok sa loob ng 6 na milyang radius. Ang libu-libong spirit stone na ito ang nakuha ni Jerick mula sa Purple Dragon Cavern sa Dragonspire Ruins. Natutunan ni Jerick ang mind-bewitching formation mula sa gabay doon. Hindi inaasahan, naging kapaki-pakinabang ito ngayon.